Ang kwento ay nagsisimula sa isang binata, na 5 taon nang nakikipaglaban sa sakit na cancer. Ang huling sandali ng kanyang buhay ay nawala at ang kanyang kaluluwa ay nakapasok sa makalangit na kaharian. Pagkatapos ng mahabang taon na puno ng pagdurusa, ang Diyos ng mundo ay humingi ng tawad sa hindi sinasadyang pagbibigay sa kanya ng isang kakilakilabot na buhay. Ngayon, upang mabawi ang kanyang pagkakamali, binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataong mabuhay na may malusog na katawan at nangakong ibibigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Gayunpaman, ang tanging ninanais ni Hiroko ay muling mabuhay bilang isang magsasaka sa isang liblib na lugar. Sa kagustuhang tulungan siya sa kanyang kahilingan, ibinigay sa kanya ng Diyos ang pinakamakapangyarihang kagamitan sa pagsasaka. Sa ilang segundo, ang kanyang espiritu ay muling lumiwanag, at si Hiroko ay nagising sa gitna ng isang kagubatan. Habang ginagalaw niya ang kanyang katawan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto ni Hiroko na ito ang buhay na matagal niyang pinapangarap. Ang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka ay lumitaw sa kanyang kamay, kaya't agad na sinimulang gamitin ni Hiroko ang kanyang bagong katawan upang ayusin ang lupa at nililinang ang bukid. Sa ilang sandali ay napansin ni Hiroko na hindi siya nakakaramdam ng pagod sa paggamit ng makapangyarihang asarol. Gayunpaman, kailangan niyang maghanap ng magandang lugar para sa kanyang sakahan, kaya't ginalugad niya ang buong kagubatan hanggang sa makakita siya ng isang higanting puno na matatawag na tahanan. Sa kasalukuyan, walang ilog o lawa sa gitna ng kagubatan, kaya't upang mapawi ang kanyang uhaw, nagpa siya si Hiroko na maghukay ng isang balon para sa ilang tubig. Ang kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka ay naging pala, at nagsimula siyang maghukay ng malalim sa lupa hanggang sa magsimulang mabuo ang isang lagusan ng tubig. Ngayong mayroon na siyang mapagkukunan ng tubig, sinimulan niyang linisin ang lupa hanggang sa makakita siya ng isang puno na humaharang sa kanyang pagtatanim. Gamit ang kanyang mga natutunan sa kanyang nakaraang buhay, sinubukan ni Hiroko na putulin ito ng madiskarte. Ngunit sa isang hampas gamit ang kanyang makapangyarihang palakol, natumba kaagad ang puno, at agad na tumakbo si Hiroko bago siya nito tamaan. Sa ilang sandali ay kinuha niya ang pinutol niyang puno, ginawa niya itong 4 na tabla gamit lamang ang kutsilyo. Matapos gawing tabla ang lahat ng mga kahoy, nagsimulang lumubog ang araw, ngunit nagpanik si Hiroko upang subukang makagawa ng apoy. Sa kasamaang palad ay naubos ang lahat ng kahoy upang gawing panggatong, kaya't ginugol na lang niya ang buong gabi sa pag-ukit ng isang butas sa higanting puno. Kinaumagahan, nag-imbak siya ng panggatong at nagsimulang gumawa ng apoy upang maiwasan ang parehong pagkakamali. Mahigit 1 araw na ng paglilinis ng lahat ng mga puno sa kagubatan, ngunit hindi pa napagod o nagugutom si Hiroko. Ito ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang kagamitan, at nang siya ay magpapatuloy sa paglilinis ng kagubatan, isang halimaw na kuneho ang sumugod sa kanya, ngunit gamit ang kanyang makapangyarihang patpat ay agad niya itong tinapos. Habang kumakain siya ng hapunan ay nakonsensya siya sa pagtapos sa buhay ng kuneho, ngunit nais niyang magkaroon ng pabrika na paggawaan ng pagkain. Pagkatapos kumain ni Hiroko ay gumawa siya ng isang makabagong palikuran kasama ang silungan para sa kanyang privacy. Nang maayos na ang lahat ay nagsimula siyang magbungkal ng lupa, at maghapong nag-iisip kung anong mga gulay ang dapat niyang unang itanim. Sa oras na siya ay natapos, ito ay gabi na, kaya't siya ay nagpasya na maghanap ng mga buto sa susunod na araw, ngunit sa umaga ang lupain ay mayroon ng mga halamang tumutubo sa lupa. Walang saysay kung paano umusbong ang mga halaman mula sa wala, at naisip ni Hiroko na ito ay isang side effect mula sa kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka. Hindi alintana kung paano ito lumitaw, kaya't nagsimula siyang lumikha ng isang bakod upang protektahan ang mga halaman, at naghukay sa lupa upang maiwasang makalapit ang lahat ng mga hayop na gumagapang. Ang proseso ay tumagal ng ilang araw, ngunit pagkatapos niyang lagyan ng bakod ang paligid, napansin ni Hiroko na ang mga halaman ay lumalaki sa isang hindi kapanipaniwalang bilis. Sa lahat ng mga natitirang kahoy, nagpasya siyang lumikha ng isang maliit na bahay at ginamit ang kanyang kasanayan sa pagkakarpintero upang lumikha ng magandang bubong na nagpapataas ng antas ng kanyang sibilisasyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapalawak ng kanyang sakahan, nakita ni Hiroko ang isang pares ng lobo na lubhang nasugatan, kaya't sinubukan niyang dalhin ito sa loob ng kanyang bahay. Gamit ang natirang karne ng baboy ramo na natalo niya, pinakain sila ni Hiroko, ngunit napansin niya na buntis ang isa sa kanila. Bilang isang bata, ang tanging hiling niya ay magkaroon ng alagang lobo, kaya't nais niyang makasama siya ng mga ito, ngunit ang babae ay nagsimulang manganak at sinubukan niyang bigyan sila ng proteksyon.
Ngayon, dinala niya sila sa loob ng bahay at gumawa ng apoy upang panatilihing mainit ang mga ito kapag lumubog na ang araw. Pagkatapos ng mahabang gabing walang tulog, nakita ni Hiroko ang 4 na maliliit na tuta na pinapakain. Upang ipagdiwang ang kanyang malusog na kapanganakan, binigyan sila ni Hiroko ng pinakamasarap na karne na nakolekta niya. Lumipas ang ilang araw, ang mga lobo ay nananatili sa loob ng kanyang kubo, kaya't nagpasya si Hiroko na magtayo ng bagong bahay sa tabi nila. Sa oras na ang mga tuta ay nagsimulang tumakbo sa paligid, ang kanyang mga halaman ay handa na para sa pag-aani, at napansin niya na ang mga kamatis ang unang namumunga. Pinapakain niya ang ilan sa kanyang mga lobo at pinangalanan ang lalaki na Kuro at ang babae na Yuki. Pagkaraan ng ilang linggo, nalaman ni Hiroko ang lahat ng sikreto sa likod ng kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka. Habang iniisip niya ang tungkol sa patatas, ang pinakamakapangyarihang kagamitan ay nagtanim ng mga buto ng patatas sa pamamagitan ng mahika, kaya't ginamit niya ang paraang ito upang likhain ang lahat ng mga pagkaing gusto niya. Bukod pa rito, anumang halaman na itinanim niya gamit ang kanyang makapangyarihang kagamitan ay tutubo ng mas mabilis kaysa sa karaniwang paglaki nito. Nagpapasalamat siya sa katotohanan na binigyan siya ng Diyos ng napakamakapangyarihang bagay, kaya't gumawa si Hiroko ng 2 estatwa upang gunitain ang mga ito. Kalaunan, napagtanto ni Hiroko na ang kanyang pagkain ay naging paulit-ulit, kaya't nagpasya siyang simulan ng pagtatanim ng ilang mga puno. Maaaring tumagal ng ilang taon bago sila magsimulang magbunga, ngunit ang paghihintay ay magiging sulit. Sa paglipas ng ilang linggo, nagsimulang lumaki ang mga lobo at nakakita sila ng isang waterfalls na 30 minuto ang layo. Bagamat ang paggawa ng isang kanal ay magpapabilis sa pagkuha ng sariwang tubig, ngunit ang distansya na kailangan niyang hukayin ay masyadong malayo kaya't nagpasya si Hiroko na tumuon muna sa kanyang base pansamantala. Ngayon, ang sakahan ay patuloy na lumalaki, at nagsimulang magdagdag si Hiroko ng iba't ibang mga halaman para sa kanyang kabuhayan. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga buwan ng pag-unlad, nagsimulang makalimutan ni Hiroko ang mga araw ngunit papalapit na ang taglamig. Samantala, wala siyang pagkakataon na maipagpatuloy niya ang pagsasaka sa ganitong estado, at ang mabahong balahibo mula sa mga higanteng kuneho ay naamoy niya dahil nagsimula itong mabulok. Upang magawang mabuhay sa taglamig, nagsimula siyang mangalap ng pagkain at panggatong, ngunit isang araw, dinala siya ni Kuro para makilala ang isang higanteng gagamba. Pagkatapos, sa pamamagitan ng sapot mula sa kanyang buntot ay nagawa niyang lumikha ng panyo na may detalyadong bordado. Ang gagambang ito ay naging bagong mamamayan sa kanyang maliit na sakahan, at ginawa ang lahat ng mga tela bilang kapalit ng ilang patatas. Kung kailangan niya ng damit para sa taglamig, o isang kama na puno ng mga dahon o mga kurtina upang harangan ang malamig na hangin, ang gagambang si Zabutin ay ginagawa ang lahat ng kailangan niya. Ang kanyang maliit na kubo ay unti-unting nagsimulang maging mas sibilisado, at sa wakas ay dumating na ang taglamig. Gamit ang apoy na kanyang ginawa, nakayan ang mabuhay ni Hiroko sa malamig na gabi. Gayunpaman, hindi alintana kung siya ay nakaligtas, dahil nagsisimula siyang malungkot ng husto, nag-aalala na makalimutan niya kung paano makipag-usap sa isang tao. Nang lumipas ang mahabang taglamig at sa wakas ay dumating ang tagsibol, ang mga batang lobo ay lumaki at nagpasyang umalis sa pugad. Ngunit makalipas ang ilang araw, bumalik ang mga lobo kasama ang kanilang mga kasosyo. Subalit hindi lang si Hiroko ang nagulat, dahil bumalik din ang gagamba kasama ang sarili niyang mga anak. Lumalaki na ang bilang ng kanilang pamilya, kaya't nagsimulang magsaka si Hiroko para mapakain niya sila. Ngunit habang siya ay nagbubungkal ng lupa, ang gagamba ay nagsimulang magpatunog ng alarma. Tumakbo ang isang lobo patungo sa pinanggalingan kasama si Hiroko, at sa gitna ng kagubatan ay nakita nila ang isang babaeng kulay pilak ang buhok na umiiyak. Ang lahat ng mga hayop ay nag-aalala at sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanya kaya't nilapitan siya ni Hiroko. Ngunit habang sinusubukan niyang tulungan siya, nahulog si Hiroko sa bitag nito, at ang babae ay tumalon patungo sa kanya upang kagatin ang kanyang leeg at naging isang vampira. Agad siyang inatake ng mga lobo at sinimulang gawing pagkain, na naging sanhi ng kanyang pagbabago at muling bumalik sa kanyang maliit na anyo. Ngayon, iniisip ni Hiroko kung kaaway niya ba ito, ngunit sinabi ng dalaga na ang dahilan kung bakit kailangan niyang sipsipin ang kanyang dugo ay para mabawi ang kanyang lakas bago siya malanta. Gayunpaman, si Hiroko ay nakaramdam ng sama ng loob dahil sa kanyang mga lobo na binugbog siya, kaya't inalok niya ito ng isang kagat sa kanyang leeg, at sinimulang sipsipin ng vampira ang kanyang dugo. Matapos niyang sipsipin ang lahat ng likido mula sa kanyang katawan,
dinala siya ni Hiroko sa paligid ng kanyang sakahan. Ito ang unang beses na nakakita siya ng mga hindi pangkaraniwang prutas, at nang sinubukan niyang tikman ang isa sa mga ito ay iniisip niya na masarap ang lasa. Natutuwa si Hiroko na mayroong nag-e-enjoy sa kanyang pagkain, at sa puntong ito ay natagpuan niya ang isang babae na makakasama niya sa mundong ito na puno ng kalungkutan. Pagbalik sa kanyang bahay, napagtanto ni Hiroko na ang araw na ito ay puno ng mga magagandang pangyayari, at iniisip kung ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari muli. Ang pangalan ng babae ay Lulu Lacey, at tinanong siya nito kung maaari siyang bumisita sa susunod na linggo. Ngunit may ibang hiling si Hiroko, at tinanong niya ito kung maaari siyang manatili sa kanyang bahay habang buhay. Ayaw ni Hiroko na panandalian lamang ang lahat dahil ang nararamdaman niya sa kanya ay kakaiba, kaya't iniisip ni Lulu Lacey na sinusubukan nitong mag-propose sa kanya. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito at hindi rin niya iniisip kung siya ay isang vampira. Ipinahayag niya sa kanya na biglaan ang pangyayari dahil hindi niya inaasahan ang isang marriage proposal, ngunit napagtanto ni Hiroko na mayroong maling pagkakaintindi sa kanyang mga sinabi. Matapos maunawaan na siya ay talagang nag-aalok ng kasal, nagpasya siyang lumuhod at nagmamakaawa na pakasalan siya. Nakangiti si Lulu Lacey sa kanya, sinabing gusto rin siya nitong makasama magpakailanman, at agad siyang kinaladkad ni Hiroko patungo sa kama. Kinabukasan, maagang nagbungkal si Hiroko ng lupa, upang magtanim ng mga bagong halaman gamit ang kanyang makapangyarihang asarol. Umupo sila sa tabi ng isa't isa habang tinitingnan ang mga puno na lumalaki, ngunit ang gagamba ay muling nagpatunog ng alarma. Agad na tumakbo si Hiroko at nagtataka kung bakit nakakaramdam siya ng deja vu. Gayunpaman, pinalaya niya ang Angel Girl at iniisip na ang kwentong ito ay naging tunay na kawili-wili dahil sa dami ng mga pangyayari. Samantala, sinubukan ni Lulu Lacey na tumakas, ngunit sa wakas ay natagpuan siya ng Angel Girl na handa siyang dalhin palayo, ngunit kinagat siya ng mga lobo. Ang Angel Girl ay nagulat na si Lulu Lacey ay nagtatago sa loob ng kagubatan, at nagalit na siya ay natuwa matapos siyang kagatin ng mga lobo. Samantala, tinanong siya ng Angel Girl kung sino ang lalaking ito, at namumula siyang ipinakilala si Hiroko bilang kanyang asawa. Gayunpaman, ipinakilala ng Angel Girl ang kanyang sarili bilang Thea, at ang rason kung bakit niya hinanap si Lulu Lacey ay dahil may bounty sa kanyang ulo. Ipinaliwanag niya na si Lulu Lacey ay patuloy na nagsasaliksik ng iba't ibang mga potions at patuloy na pinapasabog ang kaharian sa tuwing hindi tumama ang kanyang mga plano. Lumalabas na ito ang dahilan kung bakit siya nasa gitna ng kagubatan, kaya't yumuko siya sa mesa at tinanong si Thea kung gusto niyang magsimulang manirahan dito. Nangako si Lulu Lacey na ipapakita sa kanya ang lahat ng mga pananim, kasama na rito ang talong ni Hiroko at ang iba pang mga gulay. Kalaunan, dinala siya ni Lulu Lacey upang ipakita sa kanya ang paligid ng bukid, at sinubukan ni Hiroko na turuan siya kung paano mag-ani ng repolyo. Pagkatapos, inihanda niya ito bilang pagkain, at nilagyan niya ito ng asin bago iniabot sa kanya. Napagtanto ni Thea na ito ay masarap, at pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasaka, nilinis nila ang kanilang sarili gamit ang kanilang mahiwagang kakayahan. Sa loob ng kanyang bahay, sinubukan niyang tikman ang mga strawberry sa unang pagkakataon, at sinabi sa kanya ni Lulu Lacey na ipapakita nila sa kanya kung paano gumawa ng strawberry cream pie sa susunod na araw. Ito ang simula ng kanilang buhay na magkasama, at sa tingin niya ay nasiyahan siya sa strawberry cream pie, kaya't humingi siya sa kanya ng higit pang mga strawberry. Ngunit, iniisip ni Hiroko na ang pag-ani ng sobra ay magreresulta sa pagkasira ng pagkain. Habang patuloy sila sa paglalakad, napansin ni Hiroko ang mga bagong tuta ni Kyuro, at nagpa siya na magtayo ng bagong tahanan para sa kanila sa bakanting lote sa tabi ng kanilang sakahan. Matapos niyang itayo ang kanilang bahay, napansin niya ang mga maliliit na gagamba na naglalabas ng kanilang mga sapot upang lumipad. Kasabay nito ay sinabi sa kanya ni Thea na aalis din siya sandali at nagsimulang lumipad gamit ang kanyang mga pakpak. Pagkaraan ng ilang araw ay bumalik siya at nagdala ng higit pang mga babae upang idagdag sa kanyang sakahan. Nagtataka si Hiroko kung bakit walang mga lalaking elf, ngunit inihayag ni Thea ang malungkot na katotohanan na kinailangan nilang tanggapin. Sa panahon ng Great War, ang buong populasyon ng kalalakihan ay nawasak, at sila ay gumagala sa kagubatan hanggang ngayon. Samantala, ang nais lamang nila ngayon ay magkaroon ng maraming anak, at nagmakaawa kay Hiroko na tulungan sila. Sa pagdami ng populasyon ng kanilang nayon, sinimulan ni Hiroko na magtayo ng mas malaking bahay para sa kanilang lahat upang manirahan kasama sila.
Ang kanilang mga kasanayan sa pagkakarpintero ay nagbigay daan sa kanila na itayo ang bahay sa loob lamang ng 10 araw, at naisip nila na ito ay mas maganda kaysa sa maruming kubo ni Hiroko. Kahit papaano ay nais ni Hiroko na sa maluwag na bahay na ito ay makakaramdam sila ng ligtas at kapayapaan. Sa paglipas ng mga araw, gusto siyang pasalamatan ng pinuno ng babaeng elf sa pagpapatira sa kanila sa pamamagitan ng pagmimina at pagpapanday para sa kanya. Kalaunan ay nagsimula silang magtayo ng pugon sa lupa, at matapos hubugin ang bakal ay nakita ni Hiroko ang mga metal na kaldero na kanilang ginawa, at sinabi nila sa kanya na magagawa nila ang lahat ng uri ng mga bagay pagkatapos manirahan sa kabundukan sa loob ng 200 taon. Gayunpaman, ang tanging bagay na nais nilang magawa ay ang manirahan at magparami. Naisip ni Hiroko na mas mahusay na maiwasan ang pagkakaroon ng lahi sa lahat ng mga elf at manatiling isang tipikal na bida ng kwento. Kinabukasan, habang nagsasaka ay napansin ng mga babaeng elf na mayroon siyang malawak na pananim ng trigo. Tinanong siya ng isa sa kanila kung maaari siyang gumawa ng tinapay, at sinabi sa kanya na mayroon siyang pinakapambihirang lebadura sa buong lupain. Nang marinig ay natuwa si Hiroko, kaya't nagsimulang maghurno ng tinapay ang mga babae at ginawa itong mga breadsticks at tinikman niya ito. Pagkatapos, iniisip nilang lahat kung ganito din kahaba at kasarap ang breadstick ni Hiroko. Ngayong nakagawa na siya ng tinapay ay gusto pa niyang palawakin ang mga taniman ng trigo. Ngunit napagtanto niya na ang kanilang pagpapalawak ay nagsisimula ng mawalan ng kontrol. Samantala, tinanong niya si Lulu Lacy kung sino ang nagmamay-ari ng lupaing ito, at sinabi niya sa kanya na habang walang nagmamay-ari nito, malamang na nasa ilalim ito ng kontrol ng Demon Lord. Gayunpaman, dahil nilikha niya ang lahat ng lupaing ito nang walang anumang suporta, kaya't ang lupaing ito ay pagmamay-ari na ngayon ni Hiroko. Sa gabi, nagtitipon ang mga babae at nagtataka kung paano nagawang paamuhin ni Hiroko ang Inferno Wolves at ang Demon Spider. Kahit na ang mga pananim na ganito ay hindi dapat tumutubos sa lupaing ito, at nagsimula silang magtaka kung bakit wala siyang kaalam-alam tungkol sa kanilang mundo. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Hiroko na matagal na niyang hindi nagagawa ang daluyan ng tubig, kaya't nagpasya siya na gawin itong misyon bukas. Kinaumagahan, nakita ni Hiroko si Zabutin na itinuturo ang isang reyna ng bubuyog, at nagpasya si Hiroko na magtayo ng isang bee house upang gumawa sila ng honey para sa kanya. Pagkatapos, ginugol niya ang buong hapon sa paghahanda ng isang imbakan, at agad nilang sinimulan ang paggawa ng isang konkretong daluyan ng tubig. Samantala, ang mga babaeng elf ay yumuko upang matiyak na lahat sila ay nakapwesto sa tamang lugar. Habang nakatuon sila sa paggawa ng mahihirap na gawain, pinunan ni Hiroko ang lahat ng kanilang mga butas gamit ang kanyang matigas na maso. Dahil sa kanilang kahusayan, ang daluyan ng tubig ay natapos sa loob lamang ng isang araw, at ang imbakan ng tubig ay napuno na. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na diligan ang mga pananim ng mas mabilis, ngunit napansin ni Hiroko na ang imbakan ay nakakakuha din ng isda nang hindi gumagawa ng anumang trabaho. Kalaunan, nakita siya ng mga babaeng elf na nagluluto ng isda, at alam nilang mula ito sa kagubatan ng kamatayan, kaya't iniisip nila kung talagang ligtas itong kainin. Natapos itong ihanda ni Hiroko at sinubukan niyang bigyan sila ng ilan, ngunit sinabi nila sa kanya na gusto nila ng ibang uri ng karneng hapunan. Walang ideya si Hiroko kung anong uri ng karne ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sinimulan niya itong kainin at nalaman na ito ay masarap. Samantala, pareho itong tinikman ng dalawang babae at napagtanto na ito ay masarap, at ang iba pang mga elf ay gusto ring tikman ang niluto niyang isda. Upang matuwa silang lahat, sinimulan ni Hiroko ang pagkuha ng mas maraming isda, at pinapanatili itong sariwa sa pamamagitan ng paglalagay ng asin at nagnanais na palawakin pa ang uri ng kanilang pagkain. Sinubukan ni Hiroko ang pagbubungkal ng lupa at iniisip ang tungkol sa palay, at habang ito ay lumalaki ay nawala ang texture ng palay. Dahil mayroon silang daluyan ng tubig na ginawa, nagpasya siyang magsimulang magtayo ng rice paddy kasama ang mga babaeng elf. Matapos siyang magbungkal ng lupa sa loob ng ilang oras, tinanggal ni Hiroko ang floodgate at humingi ng tulong sa mga babae. Nagsimulang mabasa ang lahat ng babaeng elf at hindi nagustuhan ni Thea ang malapot na putik. Gayunpaman ay sabay silang yumuko at itinanim ang lahat ng tanim na palay. Pagkalipas ng ilang linggo ay handa na ang lahat ng mga palay para anihin, at sinabit ni Hiroko ang mga palay upang ibilad sa araw. Umanga si Thea na alam ni Hiroko ang lahat ng ito, ngunit nagpapasalamat si Hiroko na palagi siyang nanunood ng isang farming idol bago siya namatay sa sakit na cancer.
Nang matuyo na ang lahat ng palay, ginamit ni Hiroko ang kanyang kagamitan sa pagsasaka upang lumikha ng thresher at ipinakita sa kanila kung paano anihin ang palay. Nakita ng mga babae ang lahat ng trabahong kailangan upang ihanda ang bigas at nagtanong kung tapos na ba siya, ngunit isiniwalat ni Hiroko na may isa pang hakbang. Pagkatapos ay naghanda si Hiroko na lutuin ang kanin, at hiniling kay Lulu Lacy na gamitin ang kanyang mahika upang gumawa ng apoy. Ngayon ay naghanda siyang ilabas ang kanyang matinding pampasabog, upang sunugin ang lahat ng bagay hanggang sa maging abo. Gayunpaman ay sinabi ni Hiroko na huminahon, at gamit ang maliit na apoy ay nagawang maluto ang kanin, hanggang sa tuluyan itong maging handa at ginawa niya itong rice ball para matikman ng mga babae. Pagkatapos ay nagpa siyang kumain si Lulu Lacy at iniisip ng mga babae na ito ay nakakasuka, at pinagsisihan ang paggawa ng lahat ng gawaing iyon sa buong araw, ngunit alam ni Hiroko na nagsisinungaling sila nang maubos ang lahat ng bigas. Ngayon, nagpa siya si Hiroko na palawakin ang palayan, at ang lahat ng mga babae ay nagsimulang maglinis pagkatapos nilang magtrabaho. Sa puntong ito ay napahanga si Hiroko kung paano sila maglinis sa kanilang mga sarili gamit ang mahika, at nais niyang gumawa ng paliguan dahil mayroon na siyang daluyan ng tubig. Matapos mabuo ang kanyang plano ay ipinakita niya sa mga babae ang kanyang blueprint para sa kung paano niya isasagawa ang pagdidisenyo. Samantala, nagtataka ang mga babae kung bakit kailangan nilang gawin ang lahat ng ito kung maaari naman silang lumangoy sa ilog, ngunit sinabi sa kanila ni Hiroko na magiging yelo sila sa taglamig. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gusto niyang maligo para sa kanyang kalusugan, at hindi para tignan ng mga babaeng naliligo habang walang mga damit. Ngayon, ang mga babae ay nagsimulang magtayo ng isang pugon upang magpainit ng tubig at gumawa ng pinakamalaking bathtub. Naging maganda ang lahat ngunit nagtataka si Hiroko kung ano ang gagawin nila sa lahat ng maruming tubig. Iniisip ni Thea na ang mga slime ay maaaring mag-asikaso sa paglilinis ng maruming tubig, ngunit nagtataka si Hiroko kung sila ang mga mapanganib na halimaw na umaatake sa mga adventurer. Subalit, walang ideya si Thea kung ano ang kanyang mga sinasabi, kaya't lumipad ito at nagdala ng putik para sa kanya. Pagkatapos ay inilagay ni Hiroko ang ilan sa water purification area at sa loob ng banyo. Ngayong nalutas na ang kanilang problema sa wastewater, nagsimula siyang kumuha ng panggatong upang sunugin. Ngunit, ang isa sa mga kahoy ay may mga kabute na tumutubo rito. Gayunpaman, si Hiroko ay nabahala sa mga kabute sa buong oras dahil maaaring ito ay isang lason, ngunit ang lahat ng mga babae ay naisip na ito ay ligtas. Nais ng mga babae na kainin ang lahat ng mga kabute, kaya't nagsimulang maghanda si Hiroko ng ilang kahoy para sa pagpapalaki ng mga kabute. Sa paglubog ng araw, natapos ni Hiroko ang paliguan at sinubukan niyang ipaliwanag ito sa mga babae, ngunit gusto nilang makakita ng aktwal na karanasan. Sa loob ng bathhouse, hinubad ni Hiroko ang kanyang damit at nagsimulang ipakita sa kanila kung paano ito ginagawa. Ngunit, ang mga babae ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang uri ng likidong tumutulo, kaya't inalis nilang lahat ang kanilang mga damit at nagpa siyang sumama sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Lulu Lacy na ayos lang para sa kanilang lahat na gawin ito ng sama-sama, at naramdaman ni Hiroko na ang buto ng kanyang sandata ay lumaki at tumigas. Sa sumunod na araw, nakita ni Hiroko ang lahat ng nakakain na kabute na lumalaki. Gayunpaman, ang mga lobo ay nagdala ng higit pang mga elf at ibinunyag ni Leia na magkasama sila noon, at natutuwa siyang makasama silang lahat. Pagkatapos, ipinahayag ni Leia na nagtatrabaho sila sa pagpapalawak ng kanilang tahanan para magkaroon silang lahat ng mas maraming espasyo, at binati niya silang lahat upang simulan ang pagpaparami ng kanilang lahi. Samantala, napansin ni Kyuro na ang pamilya ng kanyang master ay lumalaki, at pagkatapos ay ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang buhay. Bago siya magkaroon ng master ay wala siyang tahanang mapupuntahan. Mula nang si Kyuro ay isinilang, siya ay gumagala sa kagubatan ng mag-isa, at hindi kailanman natalo sa pakikipaglaban sa sinumang lobo. Ang tanging hiling niya ay magpatuloy sa malayang pamumuhay, ngunit nang makilala niya ang isang babaeng lobo ay nagsimulang magbago ang pamumuhay nito. Pagkatapos ng kanyang lubos na pagkatalo, nagsimula silang maglakbay ng magkasama, ngunit unti-unting lumalaki ang tiyan ng babaeng lobo. Ngayon, nais ni Kyuro na gawin ang lahat para ipagpatuloy ang pagprotekta sa kanya, ngunit ang kapayapaan ay hindi magtatagal, at isang higanting oso ang muntik nang pumatay sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos na sila ay malubhang nasugatan, ang oso ay lumayo. Hindi na sila makapanghuli ng pagkain, at hindi sinasadyang maabot ang pinakamapanganib na lugar ng kagubatan. Pagkatapos, nakita nila ang isang taong naglalakad ng walang pakialam sa mundo,
ngunit napansin ni Kuro ang mahiwagang kagamitan sa kanyang kamay, at naramdaman niya ang walang limitasyong kapangyarihan na nagmula rito. Nagkaroon sila ng kapayapaan sa pagtatapos ng kanilang buhay, at sinimula ni Hiroko ang pag-aalaga sa kanila. Gayunpaman, napansin ni Kuro na ang pagkain ay karne ng isang gate boar, at humanga siya na nagawang talunin ni Hiroko ang isang malakas na halimaw. Matapos maisilang ang kanilang mga anak, nagpasya sila na si Hiroko ang magiging kanilang master, at nasiyahan sa lahat ng pagkaing inihanda niya para sa kanila. Hindi nagtagal ay lumaki ang kanilang mga anak at nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Napansin niya kung paano lumalaki ang pamilya ni Hiroko, ngunit mayroon pa rin siyang nag-iisang alalahanin. Hindi pa nadiskubre ng kanilang amo na sila ang maalamat na Infernal Wolf, ngunit sa tingin ni Kuro ay ayos lang. Siya ay nagpapasalamat na ang kanyang sarili ay humantong sa isang maayos na buhay kasama siya. Pagkaraan ng ilang linggo, natapos ang bagong malaking bahay, at naalala ni Hiroko ang lahat ng paghuhukay at pagputol ng kahoy na kailangan upang may handa ang bahay na ito. Ngayon, kahit alam ni Hiroko na magiging ganito kalaki ang bahay, hindi niya akalain kung gaano ito kaganda sa loob. Pagkatapos ay ipinakita ng mga babae ang magandang silid na ginawa nila para sa kanya, at sa tapat ng kanyang pangunahing silid ay makikita ang silid pangkainan. Ang nasa likod naman ay ang kusina, at sa mga gilid ay may higit pang mga kalan para sa malalaking handaan. Gayun din, sapat ang laki ng bodega upang mag-imbak ng maraming pagkain at panggatong para sa paparating na taglamig. Pagdating sa ikalawang palapag, nakita ng mga babae ang kanilang mga silid at natutuwa sila na ang bawat isa ay may individual na espasyo para sa kanilang sarili. Ngunit, napansin ni Hiroko na ang isa sa mga silid ay may higanteng kahoy na nakakandado nito. Bilang karagdagan sa kanyang mga estatwa, lumikha si Hiroko ng ilang mga estatwang lobo upang palamutihan ang pasukan ng kanyang bahay, at naisip niyang maganda ang pagkakagawa sa mga estatwang ito. Sa loob ng kanyang bahay, tinipon ni Hiroko ang lahat ng mga sangkap para sa isang bagong recipe. Nagtataka ang mga babae kung ano ang kanyang lulutuin, at ibinunyag niya na ito ay isang pagkain na tinatawag na curry. Gayunpaman ay sinabi ng mga babae na hindi na nila kailangang tikman ang isa pa sa kanyang mga pangit na pagkain, at mas gugustuhin na lamang nila na lutuin sila sa kaldero. Pagkatapos ay lumabas si Hiroko para mag-ani ng pampalasa para sa kanyang curry, at napagtanto ng mga babae na hindi pa nila nakita ang mga halamang ito. Ito ang isa sa mga kapangyarihan ng kagamitan sa pagsasaka ni Hiroko, at sa pamamagitan nito ay maaari siyang magtanim ng mga halaman na talagang sensitibo sa anumang klima. Upang makuha ang mga pampalasa ay kakailanganin niya ng cumin, at nakita niya na ang mga bulaklak ay namumukadkad na. Pagdating naman sa susunod na halaman, kailangan niya ng luyang dilaw, at gamit ang mahika ng mga babae ay nagawa nilang mapatuyo ang lahat ng mga pampalasa. Pagkatapos makuha ang lahat ng mga pampalasa, sa wakas ay handa na si Hiroko upang simulan ang kanyang pagluluto. Ngunit, napansin niya na nagsawa na ang mga babae sa kanyang mga ginagawa at sila ay umalis. Kalaunan ay nagtataka siya kung si Lea lang ang tutulong sa kanya, at sinabi sa kanya ni Lea na mas maganda ang kanyang plano kaysa sa ibang mga babae. Hindi pinansin ni Hiroko ang mga pagtatangka nito at nagsimula siyang maghanda ng pagkain. Pagkatapos, naghanda sila ng karne at sinubukan itong lagyan ng pampalasa, ngunit napagtanto ni Hiroko na mayroon siyang nakalimutan sa buong oras. Ito ay tinapay at nagalit siya na nakalimutan niya ang lahat ng tungkol rito. Nagsimula silang gumawa ng tinapay at pagkatapos nilang makagawa ng maraming bilang nito, ang kanyang mga hinandang pagkain ay wakas nang naluto. Nagtipon ang lahat ng mga babaeng elf upang subukang tikman ang kanyang nilutong curry, at naisip nila na ito ay mukhang tae. Ngunit hinikayat sila ni Hiroko na tikman ito, at kumuha ng isang kagat sina Lulu Lacey at si Thea. Pagkatapos ay sinabi ng mga babae sa kanya na hindi lang ito mukhang tae, kundi pati na rin ang lasa ay katulad ng tae. Subalit, tumakbo silang lahat upang kumuha ng ikalawang serving, kaya't nagtataka si Hiroko kung bakit lahat sila ay kumain nito hanggang sa mabusog. Iniisip ni Hiroko kung niloloko lang siya ng mga ito, ngunit ang hindi niya alam ay lahat sila ay nagkukunwaring nagustuhan ang pagkain dahil ibang klaseng karne ang gusto nilang kainin. Malapit nang dumating ang taglamig at dahil mananatili sila sa karamihan ng kanilang oras sa loob ng bahay, kaya't ilang linggo ang ginugol ni Hiroko sa pangangalap ng mas maraming panggatong hanggat maaari. Sa panahon ng taglamig ay matutulog si Zabutin sa tuktok ng puno, kaya't dinalhan siya ni Hiroko ng ilang patatas at kumuha ng mga karagdagang kumot para sa taglamig. Samantala, si Kuro at ang iba pang mga lobo ay hindi makahanap ng maayos na pagkain,
kaya't ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang kainin ang dinalang karne ni Thea. Nang maayos na ang lahat ng mga pangangailangan para sa taglamig ay nagtataka siya kung paano mapapanatiling sariwa ang kanyang mga gulay. Ngayon, nilikha niya ang isang kahon na tinatakpan ng kumot, at nilalagyan ng nyebe para maging isang freezer. Kahit na mayroon na siyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka, nais pa rin ni Hiroko na subukan ng mahika kahit isang beses lang. Kalaunan, sinubukan ni Lulu Lacy na turuan siya kung paano gumamit ng ignition spell, at ipinaliwanag na natural lang na hindi siya makakatawag ng golem sa unang pagkakataon. Nang marinig ito, sa palagay ni Hiroko ay kamangha-mangha siya dahil nakakatawag siya ng maraming golem ng sabay-sabay, ngunit sinabi sa kanya ni Lulu Lacy na mas malaki ang kanyang mga golem kaysa kay Thea. Pagkatapos ay iniisip ni Hiroko na lahat sila ay kamangha-mangha sa paggamit ng mahika, habang siya ay walang ibang magagawa kundi ang pagiging magsasaka. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Lulu Lacy na siya ang nakakahanga rito. Kung wala si Hiroko, ang buong nayon ay magugunaw, at nagagawa niyang ipagpatuloy ang pagpapakain sa kanila dahil sa kanyang kasipagan. Ipinahayag ni Lulu Lacy na siya lamang ang makakagawa nito at ngumiti siya sa kanya. Dumating na ang panahon ng taglamig at nagsimulang magtambak ang nyebe. Sa lahat ng oras na ginugugol nila sa loob ng bahay, nagpasya si Hiroko na bumuo ng ilang klasikong laro tulad ng reversi at chess. Pagkatapos, tinuruan niya sila kung paano laruin ang larong ito, at naisip ni Lulu Lacy na napakasimple nito para maging masaya. Ngunit sinabi sa kanya ni Thea na ang mga simpleng panuntunang iyon ay magbibigay daan sa mga komplikadong hamon. Sinabi niya kay Thea na tama siya, kaya't nagalit si Lulu Lacy at sinubukan niyang labanan si Thea para sa isang laro. Pagkaraan ng 2 oras, malapit nang matalo si Lulu Lacy at napansin ni Hiroko na nanginginig ang kanyang mga kamay. Samantala, nagkunwari siyang nadulas ang kanyang mga kamay, at humingi siya ng tawad dahil kailangan nilang simulan ang lahat sa umpisa. Ngunit ginamit ni Thea ang kanyang mahika upang ibalik ang lahat ng mga piraso ng eksakto kung nasaan sila. Gayun din, sinabi ni Thea sa kanya na nakakahiya na siya ay naglalaro na parang bata, at sinubukan ni Hiroko na tingnan kung ano ang kalagayan ng iba. Samantala, nakita niya ang 2 babae na naglalaro ng mapayapa, at itinuro ni Kyuro kung saan ang pinakamagandang posisyon. Pagkatapos, nagulat si Hiroko kung paano naiintindihan ni Kyuro ang mga patakaran, ngunit nakita niya ang iba pang mga lobo na naglalaro ng tama. Kahit na mukhang cute sila sa unang tingin ay nakakaramdam si Hiroko ng matinding aura na nagmumula sa kanila. Gayunpaman ay nagpasya si Lulu Lacy na makipaglaro laban sa kanila, dahil tiyak na hindi siya matatalo, ngunit hindi naging maganda ang resulta ng laro. Ang 4 sa kanila ay nagsimulang maglaro ng mahjong, at iniisip ni Hiroko na siya ang may kalamangan dahil sa kung gaano kahirap ang mga patakaran. Ginawa niya ito upang ipaghiganti si Lulu Lacy, ngunit ang lahat ng mga babae ay ganap na tumalo sa kanya. Pagkaraan ng ilang linggo, naiinip na sila sa mga board game kaya't nagdisenyo si Hiroko ng mga bowling equipment mula sa mga kahoy. Kahit na ito ay isang simpleng laro lamang, lahat ng mga babae ay nag-enjoy dito, kaya't ang mga araw ng taglamig ay nagsimulang dahan-dahang lumipas. Gumagana ang malikhaing refrigerator na nilikha ni Hiroko at nasiyahan sila sa kanilang masarap na pagkain, hanggang sa tuluyang natunaw ang nyebe at dumating ang tagsibol. Ngunit habang sinusubukan niyang tamasahin ang mainit na temperatura, pinatunog ni Zabuti ng alarma upang ipaalam sa kanila ang isang higanteng halimaw na paparating. Tumingin si Hiroko sa langit at napansin ang isang higanteng dragon na lumilipad patungo sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Thea na hindi ito isang dragon, ito ay isang wyvern. Ang halimaw na makikita sa kalangitan ay nagsimulang maghanda ng isang atake gamit ang apoy upang sirain ang malaking puno, ngunit nagawa itong harangan ni Thea. Gayunpaman, dumapo pa rin ang ilan sa mga apoy at sumugod si Lulu Lacy kasama ang ibang mga babae upang apulahin ito. Nagtataka si Hiroko kung ano ang maaari niyang gawin sa sitwasyong ito, at nais niyang gawin ang anumang posible upang maprotektahan ang lahat ng mga babae. Habang ikinuyom niya ang kanyang kamao ay lumitaw ang isang sibat, at itinutok niya ito sa langit at ibinato ng buong lakas. Ang sibat ay direktang tumama sa depensa ng wyvern na tumusok sa kanya, at tinamaan ang mga pakpak nito. Ang makapangyarihang kagamitan ay lumipad pabalik kay Hiroko, upang magpadala ng isa pang atake na naglanding sa dibdib ng wyvern at bumagsak ito sa lupa. Sa kaloob-looban ng kagubatan ay natagpuan ni Hiroko ang bangkay ng dragon, at nagtataka kung sino ang nagpadala nito upang sadya silang salakayin. Ngunit dahil bihira at mahalagang nilalang ang mga wyvern, iniisip ni Thea na isa lamang itong ligaw na halimaw na nag-iisa.
Sa tingin ni Hiroko ay isa itong hindi magandang pangyayari, ngunit nagtataka siya kung maaari nilang kainin ang karne nito. Sa loob ng bahay ay sinabi ni Thea na ang karne ng wyvern ay isa sa pinakapambihirang pagkain sa mundong ito. Sa ilang sandali ay natapos ni Hiroko ang paghahanda ng steak, at gumawa ng nilagang karne mula sa buntot nito. Ngayon ay iniisip ng mga babae na ito ang unang pagkakataon na nagluto si Hiroko ng masarap na pagkain, at natutuwa si Hiroko na sa wakas ay humanga sila. Gayunpaman, iniisip ni Lululesi na mayroong kakaibang nangyayari, at nagtanong kung kayang ipagtanggol ni Thea ang kanyang sarili laban sa atake mula sa sibat ni Hiroko. Ngunit, sinabi sa kanya ni Thea na magiging imposible ito dahil nagawa nitong wasakin ang barrier ng wyvern. Samantala, sa loob ng kaharian ng mga demonyo, nakatanggap ang mga nakatataas ng balita tungkol sa pagkatalo ng wyvern. Nangangailangan sila ng isang buong organisadong puwersa upang mapabagsak ang isa sa kanila, ngunit ipinapakita ng kanilang bilang na ito ay imposible. Nataranta ang mga general at nababalot ng takot sa kung paano nangyari iyon, at may isa pa sa kanila na gustong magbitiw sa tungkulin. Sa loob ng palasyo ni Drime, nakita ni Gucci ang pag-atake gamit ang sarili niyang mga mata, at iniisip na ang sibat ni Hiroko ay kayang pumatay maging ang hari ng mga dragon kung sakaling aatake ito. Kinaumagahan, iniisip ni Hiroko na may kulang pa rin sa kanilang mga pagkain, at napagtanto niya na ito ay grape juice. Tinipon niya ang lahat ng mga babaeng elf para mag-ani ng mga ubas, at para makuha ang mga katas nito, nagtayo siya ng isang kagamitan upang tapakan nila ang kinolekta nilang ubas. Sinimulang ilubog ni Thea at Lululesi ang kanilang mga paa sa mga bunga at dinurog ito hanggang sa lumabas ang malapot na likido. Nagawa silang madulas sa ibabaw ng isa't isa at nakitang natatakpan sila ng creamy sticky liquid. Nagtataka sila kung paano nila mapapanatili ang kanilang ritmo habang ginagawa nila ito, at iminungkahi ng isa sa mga elf na kumanta ng isang kanta tulad ng dati. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang mga katas at sinabi ni Thea kay Lululesi na sumali sa kanila kasama si Hiroko. Pinugol nila ang buong araw sa paggawa ng grape juice, at nag-iwan sila ng lebadura sa ibabaw ng mga barils upang magsimulang mag-ferment. Nagtataka siya kung sapat na ang kanilang nagawa, at ipinakita ng Diyos ng mundo sa ibang Diyos kung gaano kasaya si Hiroko, habang humihingi sa kanya ng tawad. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Diyos ng agrikultura na nagawa niyang wakasan ang buhay ng isang inosenteng tao, at ipinadala siya sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Bukod pa rito ay binigyan niya ito ng banal na sibat at sinubukan itong itago bilang isang kagamitan sa pagsasaka. Karaniwang hinihigop nito ang buong lakas ng isang tao, kaya't inisip ng Diyos na bigyan siya ng malusog na katawan upang agad niyang maibalik ang kanyang lakas upang mabuhay. Sa sumunod na araw ay muling pinatunog ni Sabutin ang mga alarma, at naramdaman ni Hiroko na parang naulit na naman ang mga pangyayari. Samantala, kinilala ni Lululesi ang babae bilang kanyang kapatid na si Flora. Matapos marinig na ang kanyang kapatid na babae ay hinabol ng isang pangit na anghel, sinundan niya ang kanyang kapatid hanggang rito. Samantala, sinabi sa kanya ni Thea na ulitin iyon, at inanyayaan siya ni Hiroko na manatili sa kanyang bahay. Ngunit nahihirapan siyang maniwala na ang pangit na lalaking ito ay asawa ng kanyang kapatid. Pinalaan siya ni Kuro na maging magalang, at sinabi pa sa kanya na siya ang Panginoon ng lahat ng makademonyong lobong ito, at pinabagsak pa niya ang isang wyvern. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hiroko na sila ay mga impyernong lobo, at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng bahaging impyerno. Ipinagmamalaki ni Kuro ang kanyang mga kakayahan, na ipinaalam sa kanya na siya ang pinakamahusay na alagang hayop. Pagkatapos niyang humingi ng tawad ay pinakain siya tulad ng ibang mga babae, at pinaghandaan siya ni Hiroko ng masarap na hapunan, ngunit mas gusto niya ang malambot na puting likido. Sinabi ni Hiroko na ito ay simpleng tofu lamang, na ginawa gamit ang ilang juice na mula sa pagbuburo. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng alinman sa mga salitang iyon. Naging malinaw kay Hiroko na wala silang alam na may mga microorganism na nagdudulot ng fermentation sa mundong ito, kaya't sinubukan ni Flora na magsaliksik at iniisip na malulutas nito ang maraming problema. Matapos manatili ng ilang araw, nagpasya si Flora na umalis at bumalik pagkaraan ng isang buwan. Nagdala siya ng buong hukbo ng mga kasambahay, at sinabihan nila si Hiroko na gamitin sila kahit ano pa ang gusto niya. Pagkatapos ay napansin ni Thea na siya lang ang hindi nagdala ng maraming kasama. Upang manatiling mapagkumpetensya, lumipad siya at bumalik kasama ang 3 pang anghel at isang buong armada ng mga lizard army. Ngayong nandito na ang lahat ng mga bagong mamamayan,
nagdala siya ng mga manok at natutuwa si Hiroko na makitang nagiging mas sibilisado ang lugar na ito. Ang mga katulong ay nabibilang sa lahi ng mga ogre at sila ay tumutulong sa lahat ng mga gawain. Gayunpaman, napansin ni Hiroko na walang sinuman sa kanila ang marunong magluto ng anumang pagkain, kaya't nagsimula siyang magturo sa kanila kung paano ang tamang paraan ng pagluluto. Nang makita nila ang masarap na pagkain, ang mga katulong ay nagsimulang mag-eksperimento sa karne upang ihanda ang pinakamasarap na pagkain na posible. Sa kabilang banda, ang tatlong anghel ni Thea ay nagsimulang magpatrolya sa kagubatan upang mapanatili silang ligtas. Gayunpaman, ang mga Lizard Army ay nagsimulang mag-asikaso sa mahirap na trabaho upang mapabilis ang pagtayo ng mga estruktura. Ang kanilang pinuno ay mayroong pulang tela upang matukoy sila ng mga taga-nayon, at napansin ni Hiroko na ang lugar na ito ay nagsisimula ng lumaki ng husto. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga plano, dumating si Leia at sinabi sa kanya na dinala niya ang iba pang mga elf na gumagala sa kagubatan. Si Hiroko ay nagtataka kung nasaan ang sinuman sa mga lalaking elf, ngunit sinabi niya sa kanya na silang lahat ay namatay sa kagubatan, ngunit ayos lang dahil maaari na silang magsimulang gumawa ng mas maraming lalaki ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, hiniling ni Hiroko ang lahat ng mga kinatawan na magtipon at humingi ng paumanhin sa biglaang pagtawag sa kanila. Sinabi niya sa kanila na patuloy ang paglaki ng lugar na ito, at dumami na rin ang mga naninirahan dito. Ngayon, nagsisimula itong maging isang nayon, kaya't nagnanais siya ng kanilang tulong sa pagbuo ng isang pangalan. Ang isa sa mga katulong ay nagmungkahi na gamitin ang pangalan ng kagubatan, ngunit iniisip ni Hiroko na ang kagubatan ng kamatayan ay nagpapahiwatig ng isang bayan ng mga multo. Pagkatapos, itinuro ni Zabutin ang pintuan at binuksan ito ni Hiroko, at nakita niya ang higanting puno sa labas nito. Dahil doon ay pinangalanan niya ang nayong ito na Great Tree Village. Kalaunan, lahat ng mga mamamayan ay nagdiwang sa pagbibigay ng pangalan sa kanilang nayon, at nagsimula silang mag-party at binuksan ang unang kahon ng alak. Ang lahat ng mga babae ay sumigaw ng salitang mayor, at sinabi sa kanya ni Lulu Lacy na siya lang ang para sa trabahong ito. Ang gabing ito ang simula ng kanilang bagong pamumuhay bilang mga mamamayan ng Great Tree Village, at lahat sila ay nag-enjoy sa pamamagitan ng pag-iinom ng grape juice. Napailing si Thea at nakiusap na maupo sa tabi niya, at tinanong si Hiroko kung bakit siya nakaupo ng mag-isa, ngunit sinabi ni Hiroko sa kanya na siya ay napakasaya na parang isang panaginip. Sinabi ni Thea na ito ay hindi isang panaginip, at magkasama silang maninirahan habang buhay. Pagkatapos ay ipinahayag ni Thea na mag-toast para sa kanilang bagong nayon, at gusto rin ni Lulu Lacy ng isang toast. Sa puntong ito ay nagtataka si Hiroko kung ilang taon na ang lumipas simula nang matagpuan niya ang kaligayahan, at naisip niyang gawin ito bilang isang alkalde. Sa pagdating ng tag-araw ay biglang lumitaw ang isang kinatawan mula sa demonyong kaharian at nagpakilala bilang Bizzle, at nag-alok kay Hiroko ng isang bote kasama ang isang mensahe mula sa Demon Lord. Nais ni Bizzle na talakayin ang kalagayan ng pamayanang ito, kaya't iniisip ni Hiroko kung balak nilang singilin siya ng buwis o palayasin siya rito. Nagtataka si Hiroko kung dapat niyang hingiin ang payo ni na Lulu Lacy at Thea, ngunit kumindat si Lulu Lacy sa kanya upang asikasuhin niya ito ng mag-isa. Nilakasan ni Hiroko ang kanyang loob at ipinaalam sa messenger na malugod siyang magbabayad ng buwis, at sinabing 10% lang ang kanyang babayaran. Samantala, nagulat si Bizzle nang marinig ang mga salitang iyon at iniisip ni Hiroko kung nalilito ba siya rito, ngunit tinanggap ni Bizzle ang kanyang mga kondisyon. Habang binabalangkas niya ang kanilang kasunduan sa isang papel, sinadya ito ni Bizzle kaya nagbabayad lang siya ng buwis sa mga pananim. Gayunpaman ay nag-aalala si Hiroko na siya ay masyadong agresibo sa mga negosasyon, kaya't pinauwi niya si Bizzle na mayroong dalang regalo. Nagtataka si Hiroko kung nagawa niya ng maayos ang lahat, at naisip ni Lulu Lacy na isang hindi kapanipaniwalang trabaho ang kanyang ginawa, dahil magkakaroon sila ngayon ng proteksyon sa ilalim ng hukbo ng Demon Lord. Sumasang-ayon si Thea, ngunit iniisip niya na ang 10% ay masyadong mababa, dahil ang mga settlement ay karaniwang nagbabayad ng 50 hanggang 60% sa mga buwis. Ngunit dahil minsan lang sila sa isang taon mangolekta ng buwis, maaari silang magsinungaling tungkol sa dami ng kanilang produksyon, kaya't gumawa si Hiroko ng isang himalang kasunduan. Sa loob ng kastilyo ng Panginoong Demonyo, nagulat ang mga general na ang Great Tree Village ay madaling sumuko, ngunit may suspetsa sila na maaaring may ibang motibo ang mga ito. Kinikilala ni Bizzle ang posibilidad na iyon, ngunit wala siyang pagpipilian dahil ang Angel of Annihilation, kasama ang Princess Vampire ay nakatayo sa tabi mismo ng alkalde.
Gayun din, mayroong isang hukbo ng mga elves at isang grupo ng mga infernal wolves ang nakabantay, at maging ang trio ng killer angels ay nagpapatrolya sa nayon. Dahil doon ay nanginginig sa takot si Bizzle, alam niyang hindi niya matatanggihan ang kanilang mahirap na negosasyon. Pagkatapos, sinisiyasat niya ang kanilang regalo at nakita ang mga mansanas sa loob, kaya't sinubukan ng isa sa kanila na suriin kung ito ay isang lason, ngunit napansin ni Bizzle ang isa pang kakaiba sa kanilang regalo. Napagtanto niya na ang tela ay ginawa ng isang demon spider, isang halimaw na napakalakas at nagawa nitong pigilan ang mga dating demon lord. Nang malaman ang lahat ng ito ay sinabi ni Randon na sapat na ang kanyang mga narinig at umalis. Sa paglipas ng ilang araw ay bumalik si Thea at sinabihan si Hiroko na nagawa nilang ipagpalit ang lahat ng mga kalakal. Sa umpisa ay nag-aalangan ang mga mamamayan dahil wala pa silang nakitang pagkain na katulad nito noon. Pagkatapos ay nagpasya si Thea na mag-alok sa kanila ng ilang libreng sample, at hindi nagtagal ay nagustuhan nito ng lahat. Gayun din, nagbenta pa sila ng mga alak na dapat ay para kay Drime, kaya't nangako si Hiroko na bigyan siya ng ilang grape juice ngayong gabi. Sinabi ni Thea na tinanong ng alkalde kung maaaring tumira ang ilang mga taga-nayon sa Great Tree Village. Sila ay nasa 20 residente, at lahat sila ay mga dalagang babae. Nag-aatubiling pumayag si Hiroko, ngunit sa kondisyon na makakuha sila ng hindi bababa sa 2 anak. Nang sumunod na linggo ay ipinakilala ng mga babae ang kanilang mga sarili, at sinabi na sila ay handang gamitin sa anumang paraan hanggat hindi niya sila pababayaan. Sinabi ni Hiroko na siya ay mula sa ibang mundo, kaya't wala silang dapat na ipag-alala dahil hindi sila magkamag-anak, at sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Hiroko kung dinala nila ang mga bata, at nakita niya ang 3 binata. Hindi ito ang kanyang inaasahan, ngunit umaasa siya na mailigtas nila ang nayong ito sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali ng pamumuhay kasama ang lahat ng mga bagong residente, napansin ni Hiroko kung paano magagamit ng lahat ang mahika, maging ang mga maliliit na slime. Gayunpaman, sinisikap ni Hiroko na huwag mag-alala tungkol sa imposible at itinuon ang kanyang atensyon sa pagsasaka. Ngunit, isang lindol ang yumanig sa lupa, at isa sa mga anghel ang dumating upang ipaalam sa kanya na ang isang bloody viper at isang grappler bear ay nag-aaway. Pinalaan siya ng anghel na maaaring magsimula itong makaapekto sa nayon, ngunit habang inilipad siya sa lugar ng labanan, nagtaka si Hiroko kung ano ang lasa ng mga halimaw na ito. Nakita ni Hiroko ang kanilang higanting sukat, at hiniling sa anghel na lumipad patungo sa kanila ng mas mabilis hanggat maaari. Nang walang pag-aalinlangan ay direkta silang sumugod, at sa isang atake ay nagawa niyang mapatumba ang dalawa. Pagkatapos, nagulat ang mga killer angels na nagawa ni Hiroko na mapabagsak ang mga maalamat na halimaw sa isang atake. Pagdating sa bahay ay sinimulan niyang lutuin ang karne gamit ang alak, ngunit nalungkot ang mga babae dahil sa pagsasayang ng kanilang grape juice. Pagdating naman sa Bloody Viper, pinirito niya ito at inakala niyang parang pritong manok ang lasa. Samantala, napansin ni Hiroko na may kulang sa kanyang pagkain kaya't nagpunta siya sa bahay ni Flora upang tanungin siya tungkol sa kanyang pagsasaliksik sa pagbuburo. Sinabi ni Flora na wala siyang naitaguyod, at 3 beses na niyang inayos ang kanyang kubo. Si Hiroko ay walang kaalam-alam kung paano yun maaaring mangyari, ngunit ipinapangako ni Flora na magpapakumbaba siya sa paggamit ng mga pampasabog. Kasabay nito ay nagsimula ng mangitlog ang mga manok, kaya't kinuha ni Hiroko ang mga itlog at nilagyan ng asin at ibang pampalasa, kasama na ang kaunting mantika upang gumawa siya ng mayonesa. Gayunpaman, biglang dumating ang isang grupo ng mga dwarfs na pinangungunahan ng isang lalaking tinatawag na Donovan. Nabalitaan nila ang tungkol sa grape juice at humingi ng paumanhin dahil wala silang pera, ngunit mayroon silang teknolohiya na kinakailangan upang lumikha ng pinakamasarap na alak mula sa ibang planeta. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, binigyan niya si Hiroko ng isang bagong uri ng alak at iniisip ni Hiroko na mas matindi ito, kaysa sa kung gaano katindi ang tama ng kanyang grape juice. Ang grupo ni Donovan ay nagtapos sa pananatili sa nayon upang gumawa ng higit pang mga alak, kaya't nagsagawa si Hiroko ng isang party upang ipagdiwang ang pagsali ng mga Beast Girls at mga dwarf sa kanilang nayon. Si Drime ay muling bumalik upang uminom ng alak, at si Lulu Lacey ay natutuwa na siya ang isa sa nagpapayaman sa kanilang nayon. Gayunpaman, itinali siya ng kanyang tauhan at kinaladkad palayo, at pinasalamatan si Hiroko ni Donovan sa pagtanggap sa kanila. Habang umiinom ng alak si Hiroko, napagtanto niya na sa wakas ay may matandang lalaki na siyang makakasama, kaya't sinubukan niya itong tanungin kung alin sa mga babae ang nagustuhan niya.
Iniisip ni Donovan na magaganda ang lahat ng mga babae, ngunit mas gusto niya ang mga babaeng may balbas. Ngayon, napagtanto ni Hiroko na baka mapilitan ng mga babae na makita ang kanyang kaunting panghihikayat pagkatapos ng lahat. Kinaumagahan, direktang lumipad ang isang dragon patungo sa nayon, at sinubukan ni Hiroko na pigilan ito bago ito magdulot ng anumang problema. Sa puntong ito ay dumating si Dream upang salubungin ang isang dragon, ngunit lumilitaw ang ikatlong dragon na may nakakatakot na aura, kaya't inilunsad ni Hiroko ang kanyang sibat upang iligtas si Dream. Sa huling sandali ay halos hindi nakaiwas ang dragon, ngunit ipinaalam sa kanya ng tauhan ni Dream na hindi sila mga kalaban na ikinagulat ni Hiroko. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang dalawang babae at sila ang asawa at anak ni Dream. Samantala, tinanong siya ni Hiroko kung bakit nandito ang kanyang asawa at anak, at sinubukan ni Dream na ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya na palagi siyang lumalabas ng bahay sa gabi, kaya't nag-aalala si Mommy Milker na makakahanap siya ng bagong asawa. Sinubukan ni Dream na ipaliwanag na ang lahat ng ito ay tungkol sa politika, at sa palagay ni Mommy Milker ay nakumpirma na ang lahat ng kanyang hinala. Si Dream ay nakiusap sa kanila na huwag pangunahan ang kanyang desisyon, dahil kung tutuusin ay mayroon din siyang maliit na pangungumbinsi, kaya't wala siyang lakas ng loob na magkaroon ng ganoong relasyon. Humingi ng paumanhin si Hiroko sa pagpapalala ng sitwasyon, ngunit sinabi ni Dream na hindi niya ito kasalanan at sinabihan silang humingi ng tawad. Humingi ng paumanhin sila Stismon sa muntik niyang pagsunog sa nayong ito, at humingi ng paumanhin si Mommy Milker dahil halos mapatay siya ni Hiroko nang matapos niyang ihagis ang kanyang sibat patungo sa kanya. Natutuwa si Hiroko na naging maayos ang lahat sa huli, at pagkatapos niyang umalis ay tinanong ni Dream ang kanyang asawa kung naiintindihan niya ang ginagawa nito sa buong panahon. Sa kabila ng kanilang kakulangan ng miyembro, tanging sibat lamang ni Hiroko ang makakapagpabagsak sa kanilang buong kaharian. Gayunpaman, hindi magagawang iwasan ni Mommy Milker ang sibat kung hindi dahil kay Zabuti na ang gagambang kaibigan niya. Pagkatapos, sinabi niya kay Lastismo na ibibigay niya sa kanya ang isang napakahalagang trabaho. Siya ay maninirahan sa nayong ito ng ilang sandali, dahil hindi nila pwedeng baliwalain ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ngayon, umaasa siya na kahit papaano ay makakatiyak sila na ang kapangyarihan ni Hiroko ay hindi kailanman magagamit laban sa kanila. Tinanong siya ni Dream kung sigurado ba siya tungkol rito, ngunit sa palagay ni Mommy Milkers ay ito ang pinakamagandang gawin para kay Lasty. Malugod siyang tinanggap ni Hiroko, ngunit agad na napagtanto ni Hiroko na siya ay napakalakas, at kahit na ang kanyang mga pagbahing ay tinatangay ang lahat ng mga bagay na nasa kanyang paligid. Nagtataka si Hiroko kung para saan ang mga dragon, at ipinaliwanag sa kanya ni Thea na ang mga dragon katulad ni Dream ay matalino at may kaalaman, kaya't iniisip ni Hiroko na magiging mabuti siya para sa mga diplomatikong relasyon. Sa susunod na pagbisita ni Bizzle sa kanila, nakita niya si Lasty at agad itong nakilala. Samantala, tinanong siya ni Lasty kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta sa nayon, at sinubukan ni Bizzle na humingi ng mga dalandan. Ngunit, sinabi ni Lasty na naubos na ang mga dalandan, kaya't sinubukan na lang niyang humingi ng ilang mga prutas. Si Bizzle ay kinakabahan habang nakatingin sa kanyang mga sungay, at sinabing kukuha siya ng 10 kahon ng kung ano man ang kanyang sinabi. Kalaunan, inihanda nila ang kanyang order at tinanong siya kung gusto niyang bilangin ang mga ito, ngunit ang tanging binibilang niya ay ang mga minuto hanggang sa makauwi siya. Pagbabalik sa kastilyo ng demonyo, ang iba pang mga general ay nagulat na ang makapangyarihang dragon na si Lasty ay kasama na nila ngayon. Isinasaalang-alang nila ang pagbabantay sa kanila, ngunit napagtanto ng mga general na ito ay isang malaking problema. Nang walang ibang pagpipilian, balak ni Bizzle na gamitin ang kanyang lihim na plano. Sa loob ng kanyang bahay ay pinapapasok niya sa kanyang silid ang kanyang anak na si Flora. Pagkatapos, ipinahayag ni Bizzle na maninirahan siya sa Great Free Village at susuriin niya ang kanilang lakas militar. Sinabi ni Flora na tiyak na magtatagumpay siya at biglang lumipad patungo sa kanilang nayon. Pagdating sa pasukan ay nagpakilala si Lasty, ngunit alam na ni Flora kung gaano siya kalakas. Habang nagmamasid siya sa paligid ng nayon, napansin ni Flora na mayroong iba't ibang uri ng mga residente. Sa loob ng kanilang punong tanggapan, napansin niya ang vampire princess na nakatira doon, at pinamumunuan ng Angel of Annihilation ang 3 execution angels. Bukod pa rito ay mayroon pa silang mga elves, ang nang-aagaw ng mga lalaki at nagpapahirap sa kanila. Base sa kanyang mga obserbasyon, napagtanto niya na walang pagkakataon na manalo ang kanilang militar.
Gayunpaman, pagkatapos makita ang mga Infernal Wolves at mga Demon Spider na magkakasama, nawala ang lahat ng kumpiyansa sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng larawan na kanyang ginawa, napag-alaman niya na ang alkalde na lang ang natitira, at siya ay dapat na mas malakas kumpara sa lahat. Nagtataka siya kung gaano kalakas si Hiroko, ngunit nakita niya ito na naglalakad at nagtataka kung bakit nakatira ang isang mahinang tao sa nayong ito. Samantala, tinanong siya ni Hiroko kung naliligaw ba siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ng mahinang tao na nag-aalala tungkol sa kanya. Sa kabilang banda ay tinanong niya si Lasty tungkol kay Hiroko, at sinabi ni Lasty na kakakilala lang niya sa alkalde. Kahit na siya ay isang tao, ngunit ang taong ito ay kayang magbigay ng panganib sa kanilang mundo. Sa paglipas ng mga araw na siya ay naninirahan sa kanila, napansin ni Hiroko na malapit siya kay Lasty, ngunit nagtaka si Hiroko kung bakit siya naging awkward sa tabi nito. Isang araw, ang mga slime ay nagsimulang dumami, at ang isa sa kanila ay nagawang ubusin ang lahat ng kanilang grape juice. Ang lahat ng mga babae ay handa ng isagawa ang pagpatay sa slime, at sinimulan nila ang unang pagsubok at napag-alamang ito ang nagkasala. Gayunpaman, si Hiroko ay nakaramdam ng kalungkutan para sa slime, kaya't sinubukan niyang pakawalan ito at nagsimula itong lumitaw sa kanilang mga kapistahan. Pagkatapos ng lahat ay dumating ang taglagas, at habang tinatangkilik ni Hiroko ang lahat ng mga pagkain, nais niyang kumain ng ilang seafoods kasabay ng kanilang hapunan. Sinabi ni Flora na kung nais niyang pumunta ay maaari siyang maglakbay patungong daungan, at ito ay matatagpuan sa timog ng nayon upang makipagkalakalan ng mga produkto mula sa karagatan. Samantala, nagpahayag si Lasty na lumipad patungo roon at sinamahan siya ng iba pang mga babae. Sa kanilang pag-alis, natutuwa si Hiroko na may mga taong nasasarapan sa kanyang mga pagkain. Makalipas ang 3 araw, bumalik ang isang mangangalakal mula sa lungsod ng karagatan, at ipinakita sa kanila ang lahat ng produktong isda na inaalok niya. Gayunpaman, kasama ang mga isda ay pumunta siya rito upang makamit ang 3 pangunahing layunin. Ang una ay ang maayos na pagbati sa alkalde ng nayong ito, ang pangalawa ay ang pagsisimula ng negosasyon sa pangkalakalan, at ang pangatlo ay ang pagiging opisyal na ambasador para sa bayang ito. Sa kanyang mga taon ng karanasan, matutulungan niya ang Great Tree Village na paramihin ang kanilang mga kita ng maraming beses, kaya't nagpa siya ang mga babae na tingnan ang kanyang panukala. Pagkatapos ng mahabang araw ng negosasyon, handa nang umalis ang mga ngalakal at nasasabik na talakayin ang kalakalan tungkol sa grape juice sa susunod na pagkakataon. Natutuwa si Hiroko na mayroong propesyonal na mag-aasikaso ng kanilang kalakalan, habang tuwang-tuwa si Lulu Lacey na mas marami na silang mapapakinabangan ngayon. Sa kanyang paglakbay pauwi, muling tinignan ng mga ngalakal ang dakilang puno ng nayon. Nang unang dumating ang mga babae sa opisina ni Michael, muntik na niya silang paalisin dahil wala siyang panahon para makipag-usap sa kanila. Ngunit, ang kanyang intuition bilang isang mangangalakal ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam na hindi niya ito maaaring baliwalain. Nakita niyang kasama si Flora sa isa sa mga babae, at alam niyang malaking problema ang kanyang haharapin kung hindi niya ito papansinin. Nagtataka siya kung sino ang isang babae, at nagpakilala ito bilang Lastismo na ang mapangwasak na dragon. Ang dalawang ito ay kilala sa kanilang mapanganib na reputasyon, kaya't napagtanto ni Michael na maaaring mas malaki ang panganib kaysa sa benepisyo ng pakikipagkalakalan sa kanila. Pagkatapos ay pinuntahan ni Michael ang mga kalakal na dinala nila, at nakita niya ang mga Lizard Army, na iniisip niyang ito ay papunta sa ilang kakaibang usapan. Matapos niyang tanggalin ang tela, nakita niya ang mga bihirang prutas na palaging pinag-uusapan sa kaharian, at alam niyang bawat isa sa kanila ay maaaring makakuha ng maraming pilak na barya. Ang halaga na maaari niyang makuha ay higit na mas mataas kaysa sa mga panganib, kaya't sinimulan niyang talakayin ang mga produkto mula sa karagatan na maaari niyang ibigay sa kanila. Ito ang kanyang pagkakataon na minsan lang sa kanyang buhay, kaya't agad niyang tinanong ang mga babae kung saan dadalhin ang mga kalakal. Ang kanilang nayon ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan, at si Lasty ang magbibigay sa kanya ng libreng sakay. Ngayon, iniisip niya na ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pera, at pagdating sa daan ay nakilala niya ang 3 dakilang dragon at ang Angel of Annihilation kasama ang kanilang hukbo. Gayunpaman, iniisip niya na ang alkalde ay tila isang normal at biglang lumabas ang Princess Vampire, at nang sumigaw si Lasty para sa kanyang paghahangad ng grape juice, nawala ang lahat ng natitirang kumpiyansa na naiwan sa kanya. Pagamat nakayanan niyang mabuhay at magtagumpay sa pinakamahalagang kasunduan sa kanyang buong buhay,
napagtanto niya na hindi nakakayanin ng kanyang matandang katawan ang ganitong pagpapahirap. Kalaunan, inihanda ni Hirako ang lahat ng mga pagkaing dagat na nakolekta niya at ibinibigay ito sa lahat ng mga babae. Kinabukasan, may lumitaw na isa pang dragon at nagtataka si Hirako kung ano ang layunin nito. Nagpakawala ito ng isang bulang apoy sa gitna ng kagubatan, na nagpapahiwatig na nais nitong makipaglaban kay Hirako. Inihanda ni Hirako ang kanyang sibat at hindi nagtagumpay sa kanyang pag-atake, ngunit ang lahat ay isang bitag lamang upang lukohin ang dragon at pabagsakin ito. Sa loob ng gubat ay nakita niya ang isang babae na may kakaibang kinikilos, at nagtataka kung bakit sinusubukan niyang sunugin ang gubat. Lumipad si Dream patungo sa kanila at sinabihan siyang maghintay habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Nagpakilala siya bilang Haruken at siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Dream. Samantala, sinabi niya na kasalanan niya ang pagtatangkang pakasalan si Lasty, ngunit nagtataka si Hirako kung ano ang ibig nilang sabihin. Ipinaliwanag ni Haruken na gusto ni Dream na ipakasal siya sa alkalde, ngunit sa tingin ni Dream ay ang grape juice lamang ang dahilan kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon. Matapos malaman na ikakasal na ang kanyang pamangkin ay sinadya niyang puntahan at alamin kung gaano kalakas ang alkalde. Pagkatapos, napagtanto niya na hindi patas na ang isang batang babae na mas bata sa kanya ay naunang ikakasal kaysa sa kanya. Ngayon, nais niyang sabihin kay Hirako na simulan na ang kanyang balak, kaya't hinawakan ni Hirako ang kanyang ulo at sinabihan siyang lumuhod. Habang kumakain sila ng masarap na hapunan na inihanda ni Hirako, gusto ni Haruken na maglaro ng mahjong. Ngunit, nais niyang maglagay ng pusta sa laro, kahit walang pisikal na bagay na itataya. Naisip ni Hirako na ang sino mang matatalo ay kailangang maghubad ng damit, at lahat sila ay nasasabik na simulan ang kanyang laro. Pagkatapos ng ilang round ay natagpuan ni Hirako ang kanyang sarili sa napakasalimuot na sitwasyon. Dahil sa kanyang napakalawak na kaalaman, naisip ni Hirako na ang laro ay magiging madali na lamang, ngunit ang kanyang suot ay isang piraso na lang ng kanyang damit. Ang tanging paliwanag para sa pangyayaring ito ay ang pandarayan nila sa pamamagitan ng muling pagsusulat ng mga piraso, at sa palagay ni Hirako ay nagiging talunan lamang siya rito. Sa wakas ay dumating na ang kanyang pagkakataon upang talunin silang lahat, ngunit binitawan niya ang pinakamasamang tile na posible, dahil para sa kanya ay hindi ito mahalaga. Hindi siya maaaring matakot laban sa mga dragon, at gagawin niya ang lahat upang matiyak na walang makakakita sa kanyang panghihikayat. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Bizzle sa iba pang mga general na ang sinaunang dragon na si Haruken ay nagtipon din sa Great Tree Village. Samantala, ang Demon Lord ay nagtanong kay Bizzle ng isang mahalagang tanong. Tinanong niya si Bizzle kung ano ang dapat niyang gawin tungkol sa kanyang anak na babae na palaging galit sa buong araw. Iniisip ng general na kailangan ng kumilos ang kanilang hukbo, ngunit inilagay na ni Randen ang kanyang 2 linggong abiso. Matapos salakayin ang Great Tree Village, si Haruken ay naging guro. Siya ay napakahusay sa lahat ng kanyang ginagawa, ngunit palaging nagrereklamo tungkol sa paggawa ng bawat maliliit na bagay. Dahil sa kanyang katamaran ay sinimulan siyang pilitin ni Hirako na maghukay ng mga butas at punan muli ang mga ito. Matapos siyang mainip at mabagot sa kanyang trabaho, napagpasyahan niya na ang pagiging isang guro ang tanging bagay na kanyang magagawa. Kinabukasan, mayroong 3 magagandang babae ang nakiusap kay Hirako na iligtas sila. Ang kuweba sa kagubatan ay nilusob ng mga anak ni Kyuro, na naging dahilan ng paglisan nila sa kanilang tahanan. Dahil naglakbay sila ng buong araw upang humingi ng tulong sa kanya, kaya't sinabi ni Flora kay Hirako na subukang tumulong. Ngayon, ipinagpalit nila ang mahahalagang hiyas kapalit ng kanilang mga pananim, at nangako si Hirako na protektahan ang kanilang mga tahanan sa hinaharap. Bukod pa rito ay nais ni Hirako na humiling ng isa pang bagay. Bilang isang alkalde, hiniling niya sa kanila na magsuot ng damit kung bibisita sa kanila. Gamit ang kanilang taglay na lakas, nagsimula silang magdala ng mga kalakal bilang kapalit ng bigas ni Hirako. Pagbabalik sa kastilyo ng demonyo, 3 babae ang nagtipon sa ilalim ng anak na babae ng Demon Lord, at nakiusap sa kanya na iligtas si Flora mula sa Great Tree Village. Sa kanyang opisina, nag-teleport si Bizzle upang makita ang kanyang anak at tinanong siya kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Sinabi niya sa kanya na ipahayag ang kanyang punto dahil wala siyang anumang oras, at inihayag niya na ang prinsesa ay nagtitipon ng mga sundalo upang salakayin ang Great Tree Village. Sinabi pa niya na nagsimula silang mawala ng tiwala sa kanyang mga ulat, sa paniniwalang walang nayon ang maaaring maging ganito kalakas. Kahit na ang Panginoon ng demonyo ay hindi magtatangkang pigilan ang kanyang anak,
at sa susunod na araw mangyayari ang kanilang pagsalakay. Magtitipon sila ng 300 sundalo, kaya't umaasa si Bizel na makakahanap siya ng paraan upang takutin sila bago pa man nila salakayin ang nayon. Ngayon, isinasaalang-alang ni Flora kung sino ang maaari nilang gamitin para takutin sila. Kung gagamitin nila sina Lusty at Haruken ay maaari nilang masira ang buong kaharian, ngunit sa tingin niya ay mayroon na siyang ideya. Kinaumagahan, isang malaking pagsabog ang sumisira sa mga puno sa kagubatan, at ang mga sundalo ay nagmakaawa sa mga babae na maawa sa kanila. Sa kabilang banda, ipinakilala ni Flora ang 3 babae mula sa Demon Kingdom, na nagsasabing gusto nilang magtrabaho hanggang sa mamatay. Ngunit pagkatapos ay itinuwid nila ang kanilang sarili at sinabing narito sila upang magtrabaho na parang nakasalalay ang kanilang buhay. Samantala, nagtataka si Hiroko kung bakit parang isinuko na nila ang lahat ng kagustuhang mabuhay, ngunit tiniyak sa kanya ni Flora na malungkot lang sila. Ipinakilala ng kanilang pinuno ang kanyang sarili bilang Yuri, at ipinaliwanag ni Flora na hindi na kailangang tratuhin siya ng may pag-iingat, at maaari siyang gamitin ni Hiroko kahit kailan niya gusto. Gayunpaman ay mayroon na siyang sapat na mga babae na handang gamitin kahit anong gusto nila, kaya't hinayaan na lang niya si Flora na ipakita sa kanila ang buong sakahan. Pagkatapos niyang umalis, sinabi niya sa mga babae na patatawarin niya ang kanilang mga kasalanan kung magsimula silang magtrabaho ng gusto at panatilihing lihim ang kanilang pagkakakilanlan. Nangangahulugan ito na hindi na mabibigyan ng espesyal na pagtrato si Yuri, at sa tingin niya ay magiging maayos siya sa kanyang bagong pamumuhay. Pagkatapos ipakita sa kanila ang paligid ng nayon, ang mga babae ay nasisiyahan sa hapunan at natutuwa na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa politika sa nayong ito. Si Hiroko ay natutuwa na makitang mabilis silang nasanay, at dumating si Lulu Lacy upang makita ang mga bagong babae, ngunit napansin ni Hiroko na hindi nagbabago ang kanyang laki. Napagtanto niya na ang kanyang mahika ay hindi gumagana sa buong araw, ngunit sa tingin niya ay malamang na siya ay mayroong sakit. Matapos siyang makipaglaro sa mga bata sa loob ng ilang linggo, kinailangan ni Yuri na umalis sa nayon bago mag-alala ang kanyang ama, kaya't nagpaalam siya sa ibang mga babae bago siya umalis. Sa loob ng kastilyo, hinarap ng Demon Lord si Bizel at sinabi sa kanya na ang kanyang anak na babae ay naiiba mula nang siya ay nanggaling sa nayon. Ipinahayag niya na ang kanyang anak ay naging kapaki-pakinabang at palagi ng abala mula nang bumalik siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Bizel na malamang na interesado siya sa diplomasya at politika. Nang marinig ang mga salitang iyon ay napagtanto ng Demon Lord na maaaring nakatagpo siya ng isang lalaki, at naisip niya na sisirain niya ang buong bansa hanggang sa matagpuan niya ito. Makalipas ang maikling panahon mula nang umalis si Yuri ay nagsimula silang maghanda para sa taglamig, at nagulat si Hiroko sa napakaraming ani na kanilang nakamit. Pagkatapos ay nakiusap si Lusty kung maaari siyang makahingi ng ilang karagdagang pagkain para sa kanyang mga magulang, at nais ni Haruken na magbahagi din ng ilan sa kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ang tanging emperador na naninirahan sa Hilaga, at ang kanyang ina naman ang Dragon Queen na naninirahan sa bahaging timog. Iniisip ni Hiroko na labis na nakakatakot ang mga pangalang iyon, kaya't nais niyang magbahagi ng pagkain sa kanila. Kalaunan, si Lusty ay nagbigay ng pagkain kay Drime para sa kanyang paglalakbay patungo sa lungsod ng Shiseido, at nag-iwan ng ilang ani para sa pangangalakal. Mukhang may isang malaking halimaw na nagdudulot ng problema sa mga mangingisda, kaya't nagpasya si Lusty na patayin ito. Pagkatapos ay naisip niya na tiyak na ito ang uri ng seafood na hinahanap ni Hiroko. Samantala, si Haruken ay nagtungo sa Hilaga, at sa kanyang pagbabalik ay nagdala siya ng higit pang mga babaeng elf. Ipinahayag niya na sila ay nagmula sa bundok, ngunit nahihirapan silang humanap ng pagkain sa mga nakaraang araw. Nagtataka si Hiroko kung ano ang kanyang gagawin, at nauunawaan ng kanilang kasamahan kung hindi niya sila matutulungan dahil sila ay mga dayuhan. Ngunit sinabi sa kanya ni Hiroko na sinusubukan lang niyang isipin kung saan sila matutulog ngayong gabi. Ipinangako ni Hiroko na handa siyang magbigay ng tulong para sa kanila, at pinasalamatan siya ng leader ng mga elf at sinabi na matutulog siya sa kanyang kama kung gugustuhin niya. Ngunit sinasabi ng ating maswerteng bida na hindi niya iyon kakailanganin. Kalaunan, nagpasya si Hiroko na magtayo ng bagong paliguan para sa mga lalaki, upang hindi mapansin ng mga babae ang kanyang panghihikayat. Gayunpaman, nahuli ni Flora ang 3 babae na nagtatago sa paliguan, at sinabi nila na gusto nilang hugasan ang likod ng alkalde. Ngunit, sinabi ni Flora sa kanila na hindi sapat ang kanilang binabalak.
Napagtanto niya na ito ay magiging mas makatuwiran dahil sila ay kasing flat ng isang washboard. Sa kalaunan, ang taglagas ay nagsimulang kumupas, at ang taglamig ay papalapit na. Sa mga araw na iyon, nakita ni Hirako na si Lulu Lacey ay nananatili sa kama, at nagtaka siya kung bakit hindi maganda ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay sinabi ni Lulu Lacey na hindi ito malubhang problema dahil maaaring dulot lang ito ng malamig na panahon, at ang kaunting lagnat at pagduduwal ay hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, nagtataka ang kasama nilang babae kung si Lulu Lacey ay nagnanais ng maaasim na pagkain kamakailan. Nang marinig iyon ay napagtanto ni Lulu Lacey na talagang gusto niya ang mga kamatis at maasim na prutas. Ngayon, sinabi sa kanya ng babae na ang isang tao mula sa Howling Village ay nakaranas ng kahalintulad na bagay, kaya tinanong siya ni Hirako kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi niya na nagawa nila ang pagbati sa kanya sa pagkakaroon ng isang sanggol. Nang matapos ang taglamig, nagsimulang magising si Hirako sa pagsikat ng araw upang simulan ang kanyang pag-eehersisyo. Ito ang kanyang naging gawain sa umaga, at iniiwasan niyang gumising ng masyadong maaga dahil sa pagpupumilit ng mga katulong na gumising ng mas maaga kaysa sa kanya. Samantala, nakapasok ang slime sa isang kahon ng alak, at ang mga kababaihan ng nayon ay handa na para sa isang pampublikong pagpaparusa sa kanya. Natuklasan niya na hindi sanay ang mga tao na kumain sa hapon, ngunit ayaw niyang magtrabaho sila na walang laman ang kanilang tiyan kaya sinimulan niya silang bigyan ng pagkain sa tanghalian. Matapos silang kumain ay naisip ni Hirako na gumawa ng isang bagong proyekto, at nagsimula siyang magtanim ng lahat ng uri ng mga bulaklak upang ang kanilang nayon ay makaramdam ng kaunti pang sibilisado. Bukod pa rito ay gumawa rin siya ng mga kagamitan at mga laruan para sa mga bata, kahit na wala pa siyang karanasan sa paggawa ng mga estruktura. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang gumawa ng mga espada upang magkaroon sila ng magandang ehersisyo at nais niya na magpatuloy sila sa pag-ensayo. Gusto ring subukan ni Hirako ang ginawa niyang espada, kaya nagpasya siyang pumunta at magsanay ng mag-isa. Ngayon, sinubukan niyang maghagis ng ilang dagger, ngunit dumating ang isang elf upang ipakita sa kanya kung paano ito ginagawa. Gayunpaman, alam niya na ang mga maliliit na sandata ay hindi maihahambing sa kanyang malaking sibat. Sa puntong ito ay sinabi ng elf na gusto niyang makita ang kanyang isa pang sibat, ngunit alam ni Hirako na ginagamit lamang niya ang sibat na ito upang mapantayan ang isang bagay. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasaka, naligo siyang mag-isa at sinubukan niyang magpahinga, ngunit lagi niyang nararamdaman ang ibang presensya na nagmamasid sa kanya. Lahat ng mga babae ay nagbabantay sa kanya na parang mission impossible, ngunit ang tanging bagay na nakita niyang imposible ay ang mawala ang kanyang pagkabirhen. Sumisigaw siya ng tulong upang alamin ang kanilang mga lokasyon, at habang natutuwa siya na may mga taong nagbabantay sa kanya, nakakatiyak siya na makakatulog siya ng maaga. Kinaumagahan, dumating si Sena para sabihin sa kanya na may kakaibang lalaki sa kanilang nayon. Sa tabi ng malaking puno ay nakita niya ang isang lalaking nakayuko, at nagtataka siya kung paano ito nakalusot sa lahat ng mga anghel at maging sa demon spider. Samantala, nakita ni Lulu Lacey ang lalaki at kinikilala niya ito bilang ang progenitor. Sa loob ng kanilang guest house ay binabati siya nito sa pagkakaroon ng natural na sanggol, dahil isa ito sa mga pinakabihirang pangyayari para sa mga vampira sa mundong ito. Iniisip ni Hirako na maganda ang lahat ng ito, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit handa siyang tumanggap ng sibat kanina, kaya sinasabi ng progenitor na siya ay naakit ng mga estatwa. Ipinaliwanag niya na isa siya sa nag-iisang nilalang na nabubuhay ng mahigit 4,000 taon, at natatandaan na nakilala niya ang Diyos bago siya isinilang. Subalit ay hindi niya maalala ang eksaktong hitsura nito, dahil patuloy niyang binubura ang kanyang mga alaala upang mabuhay siya ng matagal. Ang pamumuhay sa tabi ng ganitong rebulto ay magbibigay saya sa kanya, ngunit sinabi ni Hirako na hindi niya maaaring ibigay ang estatwa. Gayunpaman, inalok siya ni Hirako na gumawa ng isa pang estatwa para sa kanya, at natutuwa ang lalaki sa kanyang sinabi. Bago siya umalis ay tinanong niya si Hirako kung magkano ang halaga ng estatwang ito. Ngunit, sinabi sa kanya ni Hirako na ang Diyos ay hindi isang bagay na maaari niyang ibenta, kaya't nangako ang progenitor na gagawa ng paraan upang mabayaran siya. Sa loob ng dakilang katedral, binati siya ng pari pagkatapos ng kanyang 50 taong pag-alis, at inilagay ng progenitor ang estatwa sa pinakamagandang bahagi ng templo. Dahil tumanggi si Hirako na tanggapin ang kanyang bayad kaya ipinadala niya ang pinakamagandang piano sa kanyang nayon bilang regalo. Iniisip ng mga babae na ang pag-aaral ng pagtugtog ng piano ay magpapahanga sa alkalde.
Pagkatapos nilang buksan ito, napagtanto nila na wala sa kanila ang handang magdala ng mabigat na responsibilidad na maging maingat sa isang napakamahal na bagay. Nakiusap sila kay Hiroko na makakuha ng lumang piano upang magamit sa kanilang pag-eensayo. Makalipas ang ilang pakikipag-usap kay Michael ay nakakuha siya ng bagong piano para sa mga babae. Kalaunan, nagsimulang mag-ensayo ng magkasama ang lahat ng mga babae, ngunit nawala na ng pag-asa si Hiroko na makatulog sa gabi. Sa sumunod na linggo ay dumating na ang malaking taunang ani, at pagkatapos ng buong araw ng pagtatrabaho ay inanyayahan si Hiroko ni Lulu Lacey na kumain sa kanyang tabi. Gayunpaman, napansin ni Lulu Lacey ang kasipagan ni Hiroko sa kanyang trabaho, kaya't binigyan niya ito ng isang piraso ng yelo upang mapasarap ang kanyang inumin at sinabihan siyang huwag masyadong magpapakahirap. Sinabi ni Hiroko na ayos lang siya at iniisip niya kung okay lang sa kanya na lumalabas ng bahay. Tinitiyak ni Lulu Lacey na sinasabi ng lahat ng mga babae na hinihikayat siya na mag-ehersisyo upang siya ay magkaroon ng malakas na katawan sa kanyang kapanganakan. Kahit matagal ng panahon ang lumipas, hindi pa rin makapaniwala si Hiroko na mayroon siyang anak sa loob ng kanyang tiyan. Sa oras ng hapunan ay nagtataka ang lahat ng mga babae kung gaano kabigat ang bata, at lahat sila ay nagnanais na tulungan si Lulu Lacey sa anumang paraan na posible. Si Lulu Lacey ay nagpapasalamat sa kanilang pag-aalala, ngunit nalulungkot siya habang iniisip niya na hindi siya maaaring uminom ng grape juice. Sa loob ng opisina ng alkalde, ipinaalam sa kanya ng tatlong anghel na bumababa na ang moralidad ng nayon, at halos lahat sila ay nanganganib ng sumuko. Upang mailigtas ang nayon, nakiusap sila sa kanya na ibenta ang lahat ng kanilang mga grape juice. Ang kanilang tanging hangarin ay gawing mas komportable si Lulu Lacey, ngunit pinapurihan ni Hiroko ang kanilang mabuting layunin. Iniisip niya na ang pagdebenta ng lahat ng juice ay isang pagkakamali, kaya't hinihikayat niya silang magpatuloy sa pag-aantay dahil mas masarap ang lasa nito kapag mas tumagal pa ito. Ang mga babae ay nasasabik na marinig na ito ay mas masarap, ngunit ang mga dwarfs ay hindi natutuwa. Nagtataka sila kung bakit wala nang nagnanais na uminom ng kanilang mga alak, at nangako si Donovan na hindi na siya maglalagay ng puting likido rito. Ipinaliwanag ni Hiroko ang sitwasyon, at natutuwa si Donovan na hindi ang kanyang espesyal na likido ang dahilan kung bakit huminto ang mga tao sa pag-inom ng alak. Tinitiyak sa kanya ni Hiroko na mas masarap ang kanyang katas, ngunit iniisip niya kung ano ang lihim ng kanyang malapot na likido. Sinabi ni Donovan na ito ay isang sikreto, ngunit kung talagang gusto niyang malaman ay maaari silang maglaro ng isang laro na tinatawag na salty biscuit. Lumipas ang ilang araw, nagpapatuloy ang kapayapaan sa kanilang nayon, ngunit si Hiroko ay labis na nag-aalala sa kanyang asawa. Malapit na siyang manganak, at napansin ni Hiroko ang bulaklak na nakapatong sa mesa. Gayunpaman, ito ay regalo mula kay Thea at sa iba pang mga anghel, isa sa mga pinakabihirang bulaklak na namumulaklak sa isang bundok na puno ng yelo. Dumating ang pinuno ng Dark Elves upang mag-alok ng lihim na gamot mula sa mga elf ng bundok. Ito ang pinakamahusay na gamot na kanilang nagawa at umaasa na magagamit ito ni Lulu Lacey sa tuwing kailangan niya. Pagkatapos ay inalok siya ni Lasty ng isang mahalagang kwintas mula sa treasure room ng kanyang ama. Ang mga lobo ay nagbigay ng ilan sa mga pagkain na kanilang nahuli, at ang mga gagamba ay nais ding magbigay ng regalo sa kanya ng ilang mga damit na pangsanggol. Si Anne ay nag-aalok ng kanyang puding habang si Leia ay nag-aalok sa kanya ng isang bulaklak na korona, at kahit ang tamad na si Haruken ay nag-aalok din na magbalat ng mansanas para sa kanya. Pumasok si Flora upang bigyan ng kanyang kapatid ng tofu miso soup, at natutuwa si Hiroko na sa wakas ay nakagawa na siya ng tofu pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Samantala, humingi ng paumanhin ang pinuno ng Lizard Army dahil hindi niya alam kung paano tumulong. Sila ay ipinanganak mula sa mga itlog, ngunit nagpasya siyang mag-alok ng kanyang dugo upang tulungan ang kanyang anak na lumakas. Matapos matanggap ang lahat ng mga regalo, napansin ni Hiroko ang isang maso na gawa sa kahoy. Sinabi sa kanya ni Lulu Lacey na nilikha ito ng dwarfs dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Pagkatapos niyang magsalita, naramdaman ni Lulu Lacey ang kakaibang sensasyon sa kanyang tiyan at napagtanto niyang manganganak na siya. Ang lahat ng mga katulong ay nagmamadali sa paghahanda para sa kanyang panganganak, at nakita ni Hiroko ang kanyang sarili na walang lakas habang naghihintay sa kabilang silid. Dahil alam ni Hiroko na wala siyang magagawa, tinignan niya ang dakilang puno at pumasok sa maliit na kuweba na kanyang ginawa. Ang 2 buwan ay lumiwanag ng gabing iyon, na nagpapaalala sa kanya noong unang gabi niya rito habang pinapanood niya silang mag-isa.
Nais ni Hirako na mamuhay ng tahimik at ganap na nag-iisa, ngunit ngayong natupad na ang lahat ay sigurado siya na ito na ang buhay na kanyang pinapangarap. Lumipas ang oras na parang isang panaginip, at pakiramdam niya ay wala na siyang alaala sa mga nangyari pagkatapos ng gabing iyon. Kalaunan, naglalakad siya patungo kay Lulu Lacey at pinagmamasdan ang kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na lumapit at hawakan siya, kaya't sinubukan ni Hirako na maingat na hinawakan ito patungo sa kanyang dibdib. Habang hawak niya ang kanyang anak at nakita ang kanyang ngiti, naging malinaw ang lahat sa kanya bilang isang tunay na ama. Pagbabalik sa kanyang orihinal na mundo ay nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, kaya't ang tanging hiling niya ay hindi na mararanasan ng kanyang anak ang sakit na iyon. Pagkatapos, sinabi ni Hirako sa kanyang anak na lumaking malusog para sa kanya. Ngunit, hinawakan ni Lulu Lacey ang kanyang kamay, at sinabing sila ang magpapalaki sa kanya upang maging malakas. Nagpasya silang pangalanan ang kanilang anak na Alfred, at kahit siya ay kalahating vampira, siya ay mukhang isang normal na tao. Ito ang lugar kung saan nagsimula siyang mag-isa, at natutuwa si Hirako na ang lahat ay sumama sa kanya at patuloy na sumusuporta hanggang sa panahong ito. Sa pagpapahalaga sa lahat ng mga regalong natanggap niya na galing sa kanila, nais ni Hirako na gumawa ng paraan upang pasalamatan sila sa kanilang kabaitan, kaya't tinipon niya ang lahat ng pinuno ng nayon. Nagtataka ang lahat kung bakit sila narito, at nagpatuloy si Hirako upang ibigay ang isang medalya na ginawa niya para sa kanila. Pagkatapos, ipinahayag niya na ito ang kanyang paraan ng pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong upang itayo ang nayon. Napansin niya na ito ay lubos na katulad ng pera, at ipinaliwanag niya na umaasa siyang makabuo ng isang pera sa hinaharap para sa nayong ito. Sa puntong ito, ang lahat ng kanilang nakolektang pagkain ay ibinibigay sa kanya, dahil siya ang responsable sa pamamahagi nito sa lahat ng tao. Ipinaliwanag niya na magagawa nitong bigyang solusyon ang problema ng pagkakaroon ng pagtangkilik ng mga tao sa ilang prutas, sa pamamagitan ng paglikha ng halaga para sa kanila batay sa pera. Gusto ni Hirako na simulan ang pag-aalok ng mga voucher bilang regalo na maaaring ipalit sa kahit anong bagay. Sa bawat mamamayan ng nayon, ibinigay ni Hirako ang isang medalya, at binigyan niya ng 30 piraso ang bawat pamilya ni Zabutin at Kuro. Bukod pa rito ay nilikha niya ang lahat ng mga barya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay upang matiyak na wala sa mga ito ang peke. Gayunpaman ay iba-iba ang naging reaksyon ng lahat. Gusto ng mga dwarfs ang katas ng ubas, ang iba ay gusto ng mga kagamitan, at ipinagpalit ng mga anghel ang kanilang pera sa mga mamahaling sandata ni Drime. Sa kalaunan ay nagsimulang humiling ang mga tao ng mga kagamitan kapalit ng kanilang pera, ngunit ang halaga nito ay hindi pa rin malinaw. Sa sandaling mapayapa na ang lahat, sa wakas ay dumating na ang malaking kapistahan upang ipagdiwang ang kapanganakan ng kanyang anak. Ang lahat ng mga babae ay nasisiyahan, dahil sa kanilang unang pagkakataong matikman ang grape juice matapos ang mga nagdaang buwan. Samantala, si Donovan at ang iba pang mga dwarfs ay nagdala ng isang malaking kahon, na nagsasabing ito ang espesyal na alak na kanilang nilikha. Ngayon ay napagtanto ni Lulu Lacey kung para saan ang maso, kaya't sabay nila itong hinawakan at binuksan ang kahon na puno ng alak. Hindi inakala ni Hirako na bubuksan niya ang isang kahon upang ipagdiwang ang isang bagay na napakasaya, kaya't inanyayahan niya ang lahat na uminom ng alak sa kanyang bahay ngayong gabi. Gayunpaman, si Drime ay muling bumisita at nais ng kanyang kasamahan na gawin itong 50 Shades of Grey. Pagkatapos, ang lahat ng mga babae ay nasisiyahan sa alak, at tinanong sila ni Donovan kung gusto nilang malaman ang bagong lihim ng recipe nito. Samantala, sinabi ni Lulu Lacey na hindi siya maaaring uminom ng anumang alak dahil mayroon na siyang mommy milkers, at iniisip ni Donovan na ang kanyang buong plano ay nasira. Pinalak niyang nakawin ang asawa ng alkalde, kaya't nag-isip siya ng isang ideya. Hiniling niya sa kanila na ilagay sa bote ang alak upang mainom nila ito sa lalong madaling panahon. Ngunit, sa palagay ni Hirako ay mas maganda na ilagay ito sa bote sa loob ng 20 taon, upang ma-enjoy nila ito kapag malaki na ang kanyang anak at patay na si Donovan. Gayunpaman, napansin ni Hirako ang plano ng duwending ito at alam niya na ang lihim na puting likido ay magdudulot ng pagbubuntis sa sinumang makakainom nito. Napagtanto ni Donovan na siya ay nababaliw, at tumakbo upang sabihin sa lahat na huminto sa pag-inom. Sa kabilang banda, nabalitaan ng demonyong kaharian ang pagsilang ng anak ni Hirako, at nagnanais na batiin sila. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng Great Tree Village, naniniwala sila na ang kanilang tanging hakbang sa hinaharap ay ang pagpapakasal ni Yuri sa isa sa mga residente ng nayon. Nakatanggap si Michael ng balita tungkol sa kapanganakan,
at nais niyang magpadala ng pinakamagagandang regalo upang magpatuloy ang kanilang mahaba at mapagpalang ugnayan. Samantala, napag-alaman ni Thea na marami pa ring mga tao ang gumagala sa kagubatan na naghahanap ng matitirhan. Ang kaharian ni Dream kasama ang kaharian ng mga demonyo, ay nagkaroon kamakailan ng maraming mga tao na nangangailangan ng kanlungan pagkatapos ng kamakailang digmaan. Ang kanilang bilang ay higit sa 100 katao, at napagtanto ni Hirako na ang kanilang nayon ay malamang na hindi magkakaroon ng sapat na espasyo para sa kanilang lahat. Gayunpaman, nagmungkahi si Lulu Lacy ng isang perpektong solusyon. Sila ay gagawa ng pangalawang nayon para sa kanilang lahat, at iniisip ni Thea na ang nayong napapaligiran ng malaking puno ay mas mabuting pagkakataon. Pagkatapos ay napagtanto nila na ang nayong ito ang nagligtas sa kanilang lahat, kaya't nais nilang gawin ang kanilang makakaya upang iligtas ang iba sa hinaharap, sa parehong paraan kung paano sila naligtas at sila ay mapayapang namuhay magpakailanman. Nagsimula na ang lahat sa pagpaplano kung paano itatayo ang bagong nayon, at hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang pagdidisenyo at pagtatayo, kung saan binigyan ng tungkulin ang bawat isa. Puno ng aktibidad ang buong lugar, habang sabay silang nagtatrabaho para maitayo ang bagong pamayanan. Nang lumipas ang ilang oras, naglabas si Anne ng mga sandwich para kay Hirako at sa mga babae, ngunit pinaalalahanan niya si Hirako na madaling masira ang mga sangkap na ginamit dito. Kaya naman, pinayuhan niya silang simulan ng mag-ipon ng mga pagkaing maaaring tumagal, at nang marinig iyon ni Hirako, naunawaan na niya kung bakit maraming gulay ang nakakalat sa paligid. Nagsalita naman si Tia at iminungkahi na dalhan din ng sandwich ang mga babaeng nagtatrabaho sa village hall. Inisip ni Hirako na magandang ideya iyon, at nagboluntaryo si Hirako na siya na ang magdadala nito dahil alam niyang abala ang mga tao sa lugar gaya ng nabanggit ni Floram. Samantala, ang mga tagapangasiwa na sina Clark Ace at Rojo, kasama si Rosalind ay nakasubsob ang mga mukha sa kanilang mga mesa, pagod na pagod matapos ang ilang oras na pag-aasikaso ng napakaraming papeles. Doon pumasok si Hirako na may dalang basket at sinabing nagdala siya ng pagkain para sa kanila. Sa kabilang banda, sina Lasty at Flora, kasama si Hakuren ay nahihirapan pa ring masanay sa kanilang mga tungkulin bilang mga clerk, at halata naman na magtatagal pa bago sila maging komportable sa kanilang trabaho. Biglang bumahing si Lasty at hindi sinasadyang masunog ang isang dokumento, dahilan para magpanik silang lahat. Ngayon ay tumingin ang mga tagapangasiwa kay Hirako para humingi ng tulong, pero sinabi lang niya na kumalma sila dahil papunta na raw si Floram kasama ang ibang mga babae. Hindi nagtagal, dumating nga si Floram kasama ang grupo ng mga babae mula sa kaharian ng mga demonyo upang tumulong. Karamihan sa kanila ay nagboluntaryo dahil gusto nilang suportahan si Floram, at alam nilang makakatulong ito sa kanilang katayuan sa lipunan. Akala nila ay madali lang ang trabaho, pero nang makita nila ang tunay na sitwasyon ay nagdadalawang isip na sila. Gayunpaman, pinasimulan agad sila ni Floram sa trabaho at inutusan na ayusin at ikategorya ang mga record. Nang makita ni Hirako na maayos na ang lahat at pinamunuan na ito ni Floram, sinabi niya rito na siguraduhin lang na makakakain ang lahat ng babae kapag maayos na ang sitwasyon. Pagkatapos ay bumalik si Hirako at nagsimulang magsaka, at doon lumapag si Gran Maria at nagulat na sinuri na niya ang paligid at wala siyang nakitang senyales ng panganib. Lumapit naman si Lei kay Hirako at inamin na siya ang nagpadala kay Gran Maria upang humanap ng magandang lokasyon para sa bagong nayon. Noong una, inakala ni Hirako na masyadong malayo ang lugar na napili ni Lei kaya iminungkahi niyang magdala ng pagkain, pero sinabi ni Lei na hindi naman ito ganoon kalayo dahil nasa bandang ibaba lang ito ng ilog. Ipinaliwanag niya na pinili niya ang lugar na iyon para magkaroon sila ng kalamangan sakaling magkaroon man ng rebelyon o gulo sa mga mamamayan. Hindi naniniwala si Hirako na mangyayari iyon, pero pinaalalahanan siya ni Lei na mas mainam na laging handa sa anumang sitwasyon. Ipinakita rin niya ang isang malaking puno sa lugar na iyon, bagamat hindi ito kasing laki ng puno na mayroon sila ngayon, ngunit sapat na ito para sa kanilang layunin. Nang mapagkasunduan na ang lokasyon, nagsimula silang maghanda sa paglilinis ng lugar, na siya palang lupain ni Daga. Kinuha ni Daga ang kanyang palakol upang putulin ang unang puno, pero napakalakas pala nito at hindi man lang niya maibaon ng malalim ang kanyang sandata. Kaya naman, inilabas ni Hirako ang kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka at madali nitong napuputol ang mga puno, at pagkatapos ay gumawa sila ng tulay na kahoy sa tawiran ng ilog. Naisip ni Hirako na dapat sana ay gumawa sila ng mas matibay, pero pinaalalahanan siya ni Lei na kapag ginawa raw iyon na sobrang laki, baka gamitin din ito ng malalaking halimaw mula sa gubat, kaya napagtanto ni Hirako na tama nga siya.
Nagtuloy-tuloy sila sa paggawa ng mga daluyan ng tubig, at hindi nagtagal ay natapos din ang isang malaking imbakan ng tubig. Kinausap ni Hirako si Daga at sinabing hindi nila matatapos ang lahat kung wala silang sapat na kahoy, pero sinabi ni Daga na magpahinga muna siya dahil sila na ang bahala sa pagpapatuloy ng konstruksyon. Dahil walang ginagawa, nagpa siya si Hirako na gumawa ng estatwa bilang paggunita kay Zabaitan, at lumapit sa kanya si Lulu Lacey na dala si Baby Alfred at sinabing masyado na raw siyang nagtatrabaho. Pagkatapos noon, opisyal nang sinimulan ang paggawa ng mga bahay, at naalala ni Hirako noong una siyang dumating sa mundong ito, noon ay sobrang hirap na gumawa kahit isang bahay lang dahil wala man lang siyang pako. Pero ngayon, dahil sa dami ng tumutulong at may mga gumagamit pa ng mahika, natapos nila ang unang bahagi ng mga bahay sa maikling oras lamang. Pakiramdam ni Hirako ay kumalma na ang sitwasyon at unti-unti nang nagiging maayos at buo ang lahat, ngunit biglang lumapag muli si Gran Maria at may dalang masamang balita. Nakatanggap daw siya ng mensahe mula kay Drime na nais nitong dalhin sa nayon ang mga bagong residente, at laking gulat ito ni Hirako at Lei. Dumating si Drime at humingi ng paumanhin sa biglaang pagdating, at ipinaliwanag na kailangan niya itong gawin dahil sa bigat ng sitwasyon, at ipinakilala niya kay Hirako ang grupo ng mga Minotaur na nagnanais manirahan sa kanilang nayon. Tiningnan sila ni Hirako at namangha siya, dati kasi niyang inakala na mukhang baka ang mga Minotaur, pero halos tao pala ang itsura nila maliban na lang sa mga sungay sa kanilang ulo. Lumapit si Gordon, ang pinuno nila, at ipinakilala ang kanyang sarili. Habang nag-uusap sila, napansin ni Hirako kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng tangkad nila, dahil napakalaki pala ng mga ito. Ipinaliwanag ni Gordon na pinalaya sila sa kanilang tahanan at matagal silang naglalakbay na walang mapuntahan, hanggang sa may makilala silang tutulong sa kanila. Nang marinig ni Drime ang kanilang sitwasyon, inisip niyang napakahalaga at apurado ang bagay na ito kaya dinala niya sila agad kay Hirako. Dahil dito, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hirako at inutusan niya si Anne na maghanda ng pagkain para sa mga bisita. Dahil hindi sigurado si Anne kung ano ang pwedeng kainin at bawal sa mga Minotaur, gumawa na lang siya ng rice pudding para ligtas, sa akala niya ay bagay ito sa kanila. Doon lumapit si Narf, isa sa mga lizardmen, at sinabing nakakasalamuhan na niya noon ang mga Minotaur, kaya alam niya kung ano ang mga dapat itanong at kung ano ang mga kailangan nila. Binigyan siya ni Hirako ng pahintulot, at agad na sinimulan ni Narf ang pag-aasikaso. Nang maayos na iyon, inakala ni Hirako na magiging maayos na ang daloy ng mga pangyayari, pero napansin nila na masyadong maliit pala ang mga inihanda nilang bahay para sa tangkad at laki ng mga Minotaur, kaya kinailangan nilang mag-isip ng solusyon. Biglang dumating si Floram na hinihingal, at sinabi kay Hirako na nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na may darating na panibagong grupo ng mga residente. Hindi nagtagal ay dumating din si Bezel na mukhang pagod na pagod. Tinanong siya ni Floram kung bakit hindi niya isinama ang mga refugee mula sa digmaan, at ipinaliwanag niya na naging magulo ang sitwasyon. Napilitan siyang gumamit ng maraming mahika para ilikas ang napakaraming tao ng sabay-sabay, at naubos talaga ang kanyang lakas doon. Naintindihan ito ni Hirako, at sinabihan na lang niya itong magpahinga na muna dahil siguradong pagod na ito. Dahil dito, inakala ni Hirako na ang mga darating ay ang grupo ng mga centaur o kalahating tao at kalahating kabayo. Humarap si Gruwood, ang kanilang pinuno, at ipinakilala ang sarili bilang hari ng mga Viscount at Chief Retainer. Dahil hindi naman alam ni Hirako kung sino o ano iyon, lumayo siya at ipinagkatiwala na lang ang usapan kay Latasay, na isa sa mga tagapangasiwa. Dahil sa pagiging maharlika, naging mayabang at mataas ang kilos ni Gruwood, pero mabilis siyang pinagsabihan ni Latasay at pinaalalahanan na sila ang lumapit sa nayon, kaya wala silang karapatang magmalupit o kunin ang lupa. Nasaktan ang damdamin ni Gruwood at tinaasan niya ng boses si Latasay, ngunit bilang sagot, mahinahon na ipinakilala ni Latasay ang kanyang sarili bilang anak ni Count Drowa. Nang malaman ni Gruwood na mas mataas ang antas ni Latasay sa lipunan, agad siyang lumuhod at nagmakaawa at humingi ng tawad. Pagkatapos, nagtanong si Latasay kay Hirako kung pwede siyang maging tagapamahala sa mga centaur dahil may koneksyon naman daw ito sa kanilang pamilya, at walang naging problema rito si Hirako. Gayunpaman, tinanong niya si Latasay kung ligtas ba ang kanilang lugar dahil alam niyang may digmaan na nagdudulot ng maraming residente, at pinasalamatan siya ni Latasay sa pag-aalala pero sinabing ayos lang ang lahat at wala silang dapat ipag-alala. Sumunod ay hinanapan nila ng matitirhan ang mga centaur, pero nalaman nilang nahihirapan din sila sa maliliit na bahay gaya ng nangyari sa mga Minotaur. Pwede silang pumasok, pero siguradong hindi komportable.
Tinanong sila ni Lulu Lacy kung kaya ba nilang paliitin ang kanilang sarili gamit ang mahika, pero sinabi ni Grewwood na ito na ang pinakamaliit na pwedeng maging itsura nila. Habang nag-iisip pa si Hirako ng solusyon, may dumating namang grupo ng mga kababaihan sa gate. Ipinaliwanag ni Hakuren na nakita niya ang mga ito na naliligaw sa gubat kaya dinala na lang niya sila, na sinang-ayunan naman ni Hirako, ngunit ang nakapagtataka lang ay may dala silang isang tuod ng puno. Lumapit si Hirako para batiin sila pero hindi sila sumasagot, kaya inakala ni Lasty at Hakuren na nahihiya lang siguro ang mga ito, pero biglang nagsalita ang tuod at ipinakilala ang sarili bilang si Egg. Nalaman ni Hirako na ang mga babaeng ito ay tinatawag na Nuno Daphne, isang lahi na kayang mag-anyong halaman o puno kapag may nakikitang halimaw para magtago. Pero kapag nasaktan sila habang nasa anyong puno, nawawalan sila ng kakayahang bumalik sa anyong tao ng ilang panahon. Kwento nila, nawasak ang kanilang tahanan dahil sa baha matapos putulin ng mga tao ang lahat ng puno sa kanilang lugar. Naglakbay sila hanggang sa makarating sa Forest of Death matapos silang sabihan ng isang merchant na si Michael tungkol sa nayong ito. Naintindihan ni Hirako na malamang ay hindi na nasabihan pa sila ng maraming detalye ni Michael kaya sila na mismo ang naghanap ng daan papunta doon.